Tinitigan ako ng anak ko sa mata at sinabing kinamumuhian niya ang apelyido ko. Hayaan mong ulitin ko yan dahil ngayon, 6 na buwan na ang nakalipas. Masakit pa rin ito gaya ng unang beses. Ang anak ko, ang batang pinalaki ko ng mag-isa matapos mamatay ang asawa ko. Ang mismong anak na yon ang tumingin sa akin at sinabing, ang apelyidong binuo ko sa pamamagitan ng dugo, pawis at luha ay isang kahihiyan para sa kanya. Ito ay isang gabi ng Setyembre, isang Biyernes na hinding-hindi ko malilimutan. Si Sebastian, ang aking nag-iisang anak na 41 na taong gulang, ay nag-organisa ng kanyang engagement dinner kasama si Victoria sa isang eleganteng restaurant sa Makati, tulad ng Mamu. Alam mo ba yung lugar na elegante, may puting mantel sa mesa, waiter na nakatraje, at tequila añejo na mahigit 5,000 ang bote? Binayaran ko ang kalahati ng lahat. Siyempre, gaya ng dati, lahat ay napaka-perpekto. Mga imported na bulaklak ang nagpapalamuti sa mga mesa, yung mainit at nakakaaliw na ilaw, mga kaibigan at pamilya na nakadamit na para bang pupunta sa isang fashion show. Pinili ko ang pinakamaganda kong navy blue suit, yung binili ko talaga para sa okasyon. Isinuot ko ang aking onyx pin na pag-aari ng aking ina at umalis ako na punong-puno ng pag-asa. Pag-asa para saan? Para mapasama, para mapansin, para sa wakas ay magkaroon ng halaga sa buhay ng anak ko. Ngunit sa panahon ng toast, tumayo si Sebastian, humingi ng pansin mula sa lahat at sinabi ito na parang nagkokomento lang sa menu. Mga kaibigan, gusto kong ipahayag sa inyo na sinimulan ko na ang mga proseso para palitan ang aking apelyido ng legal. Mula ngayon, tatawagin ko ang aking sarili na Sebastian de Guzman Reyes. Ito raw ay isang pagpupugay sa pamilya ni Victoria na tinanggap siya ng buong puso. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang sikmura ko. Nagpalakpakan ang mga tao, nakita itong maganda, moderno, isang kilos ng pag-ibig. Nandoon lang ako nakatayo, hawak ang baso ng tequila na biglang bumigat na parang tingga sa aking kamay. Naghintay ako na malibang ang lahat at hinila ko si Sebastian patungo sa hardin ng restaurant. May pag-asa pa rin ako na ito ay isang pagkakamali. Alam mo, sasabihin niyang, formalidad lang ito na walang magbabago sa amin. Ngunit paglabas namin, nagsindi siya ng sigarilyo, isang bagong bisyo na hindi ko man lang alam na mayroon siya. At tiningnan ako sa paraan na hindi ko na makilala. Hindi na siya ang anak ko, siya ay isang estranghero na may Italian suit at Swiss watch. Papa, huwag kang magdrama, sabi niya habang inilalabas ang usok sa gilid. Apelyido lang yan, apelyido lang. Ulit ko, pakiramdam ko ay nanginginig ang boses ko. Sebastian, apelyido ko yan. Apelyido yan ng nanay mo. Apelyido yan na binuo ko nang walang sino mang naniwala sa akin. Tumawa siya. Isang tuyo, walang init na tawa. Kaya nga, Papa. Reyes ay apelyido ng ano? Ng mga construction worker, ng mga tindero, ng mga taong nagpapakamatay sa pagtatrabaho buong buhay at hindi nakakarating sa kahit saan. Napahawak ako ng mahigpit sa pader na bato para hindi matumba. Seryoso ka ba? Seryoso ako. Ang de Guzman ay nagbubukas ng pinto. Ito ay apelyido ng tradisyon ng pamilyang may saysay. Ang mga anak ko ay hindi magdadala ng pasanin na ibinigay mo sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na nanginginig ang aking mga binti, ang ingay ng mga kotse sa kalsada, ang mahinang musika na nagmumula sa silid, ang mga ilaw ng lungsod. Lahat ay naging malayo, lumabo, na para bang ako ay nasa ilalim ng tubig. Itinapon niya ang sigarilyo sa lupa, inapakan ng dulo ng kanyang sapatos na may varnish at bumalik sa party. Iniiwan akong mag-isa na may pusong pira-piraso na hindi ko alam kung paano ko pa mabubuo. Ako, si Roberto Reyes, 69 taong gulang, may-ari ng isang kumpanya ng tela na nagtatrabaho ng 340 katao na kumikita ng P1 bilyon kada taon na nagsimula sa pananahi sa likod ng aking bahay gamit ang 3 lumang makina. Naibaba ako sa isang pasanin at alam mo ba ang mas masahol pa? Bumalik ako sa bulwagan. Umupo ako sa aking upuan. Ngumiti ako para sa mga litrato. Dahil ganoon ang isang ama, hindi ba? Nilulunok ang sakit, pinupunasan ng luha ng patago at nagpapatuloy.
laging nagpapatuloy. Ngunit ng gabing iyon, habang nagmamaneho pa uwi sa mga bakanteng kalye ng Metro Manila, may isang bagay sa akin ang nabasag. Hindi lang ito kalungkutan, ito ay galit. Ito ay ang masakit na katiyakan na pinalaki ko ang isang halimaw at na ngayon ay kailangan kong gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip na magagawa ko. Kung naramdaman mo na sa iyong laman ang sakit ng paghamak ng taong pinakamamahal mo, mag-subscribe sa channel na Mga Payo ni Lolo dahil nagsisimula pa lang ang kwentong ito. At ang susunod, walang sino mang umasa. Isinabit ko ito sa hanger ng maingat, ugali ng isang taong lumaki na pinahahalagahan ang bawat piraso ng tela, at umupo ako sa gilid ng kama. Nandoon lang ako, nakatingin sa salamin ng aparador. Nakikita ang isang halos 70 anyos na lalaki na biglang hindi nakilala ang kanyang sariling kasaysayan. Paano kami umabot dito? Paano ang anak ko, ang batang kinalong ko habang umiiyak sa pagkamatay ng kanyang ina, ay naging ganitong lalaki na kinamumuhian ang apelyido ko? Hayaan mong ikwento ko sa iyo kung saan ako nanggaling dahil marahil ay maiintindihan mo kung bakit napakasakit ng pahayag na iyon. Ipinanganak ako noong 1956 sa isang maliit na apartment sa Tondo, Metro Manila. Ang nanay ko, si Lola Lupe, ay isang modista. Nagtatrabaho siya sa bahay gamit ang isang lumang makinang Singer na napakaingay, ngunit naglalagay naman ang pagkain sa aming hapag. Ang tatay ko, si Lolo Jacinto, ay isang mekaniko sa isang pabrika. Umuuwi siya araw-araw na madumi ang mga kamay sa grasa at pagod ang katawan, ngunit laging may baluktot ng ngiti sa kanyang mukha. Wala kaming anuman, ngunit mayroon kaming lahat, naiintindihan mo. Mayroon kaming dangal, mayroon kaming respeto, mayroon kaming apelyido na, bagaman simple, ay nangangahulugang katapatan. Sa edad na 14, nananahi na ako kasama ang nanay ko, hindi dahil gusto ko. Pinapangarap kong maging guro, mag-aral, magkaroon ng ibang buhay. Ngunit ang pangangailangan ay hindi nagtatanong kung ano ang gusto mo, kumatok lang ito sa pinto at sumasagot ka. Natuto akong gumawa ng dobladilo, maglagay ng mga butones, gumawa ng mga invisible na tahi. Ang mga daliri ko ay puno ng turok ng karayom at sa gabi ay nakakatulog ako sa pagdinig ng tunog ng lumang makinang iyon na umalingaw-ngaw sa aking ulo. Sa edad na 19, nakilala ko si Maring Elena. Siya ay isang nurse, masipag na babae. May isang salita, yung mga taong tinitingnan ka sa mata kapag nangangako ng isang bagay. Nagpakasal kami sa isang simpleng seremonya sa simbahan ng parokya. Ang suite ko ay ako mismo ang gumawa gamit ang mga retaso na inipon ng nanay ko sa loob ng maraming taon. Si Maring Elena ang aking ligtas na kanlungan. Nagtatrabaho siya sa pangkalahatang ospital. Umuuwi siya na pagod, ngunit laging may malawak na ngiti at isang murang regalo na para sa akin ay ginto. Minsan ito ay isang keychain na may aming mga pangalan. Minsan naman ay isang maliit na bag ng mga candy na binili niya sa daan. Mahirap ang panganganak sa pampublikong ospital. Ang gulo ng tao, sigawan, makikitid na pasilyo. Ngunit nang ilagay nila ang sanggol na iyon sa aking mga braso, maliit, pula, malakas na umiiyak, ipinangako ko sa aking sarili na magkakaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Mas nagtrabaho pa si Maring Elena para lamang masuportahan kami. Nananahi ako sa tuwing natutulog si Sebastian, tumatanggap ng mga order mula sa mga kapitbahay, gumagawa ng mga party dress, school uniform, o kahit anong magbibigay ng ilang piso. Hanggang noong 1991, isang umaga ng Hunyo, bumaliktad ang buhay. Umuuwi si Maring Elena mula sa kanyang night shift sa ospital. Basa ang kalsada, makapal ang fog. Sa NLEX, sa bahagi malapit sa Pampanga, isang truck na walang kontrol ang lumusot sa kabilang lane. Malakas ang pagbangga. Namatay agad si Maring Elena. Siya ay 42 taong gulang. Ako ay 35 at may isang 7 taong gulang na anak. Ano ang natira? Isang kaunting indemnity na 200,000, isang tambak ng mga bayarin at isang butas sa dibdib na napakalalim na akala ko ay hinding-hindi na ako makakahinga ng maayos muli. 3 araw akong nakakulong sa bahay nang hindi kumakain, hindi natutulog, nakatingin lang sa kisame.
Katabi ko si Sebastian na hawak ang kamay ko nang hindi naiintindihan kung bakit hindi na bumalik si nanay. Sa ika-4 na araw, kumatok ang nanay ko sa pinto. Pumasok, hinila ako sa braso, pinatayo at sinabi ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Roberto, may dalawa kang pagpipilian, lumubog o lumangoy. At ang batang iyan ay hindi magbabayad para sa iyong mga pagkakamali. Tumayo ka. Tumayo ako, kinuha ang 200,000 na yon, pumunta sa isang tindahan ng mga segunda manong makina at bumili ng 3 industrial sewing machine. Ginawa kong maliit na pagawaan ang likod ng aking bahay. Nag-hire ako ng 5 mananahi mula sa aming lugar. Mga babaeng tulad ko na nangangailangan ng trabaho. Nagsimula akong tumanggap ng mga order mula sa maliliit na tindahan, pagkatapos ay sa katamtaman. Pagkatapos ay sa mga wholesaler. Nananahi ako mula alas 5 ng umaga hanggang hating gabi. Ibinababa ko si Sebastian sa eskwelahan sa umaga. Sinusundo ko siya sa hapon. Ginagawa ko ang kanyang homework kasama siya habang sinusubaybayan ang trabaho ng mga babae. Kumakain ako ng nakatayo, natutulog ng 4 na oras bawat gabi. Dugo-dugo ang aking mga daliri. Napakasakit ng likod ko kaya kailangan kong umupo sa sahig para makatayo. Ngunit hindi ako tumigil. Sa loob ng 5 taon, mayroon na akong 15 empleyado. Sa loob ng 10 taon, umarkila ako ng isang maliit na bodega at naging opisyal na supplier ng 3 chain ng tindahan. Sa loob ng 15 na taon, binili ko ang aking unang commercial building. Nirehistro ko ang brand na Reyes Textiles at nagsimula akong mag-export sa Guatemala at Amerika. Lumaki si Sebastian na nakikita ang lahat ng iyon. Nakikita ang kanyang ama na nagsisikap, nagpapawis, nakikipaglaban, nakikipagnegosyo, natatalo, nananalo, bumabangon. Inilagay ko siya sa pribadong paaralan. Nagbayad ako ng 15,000 kada buwan sa tuition, pera na masakit kunin sa account, ngunit binabayaran ko ng walang pag-aalinlangan. Nag-aral siya ng advertising sa Ateneo, edukasyon na umabot ng P1 milyon sa kabuuan. Binili ko siya ng magandang condominium unit na 100 metro kwadrado sa BGC, 10 milyon, binayaran ng cash. Binigyan ko siya ng imported na kotse, isang BMW X1, P2 milyon, at nagdedeposito pa rin ako ng 50,000 kada buwan sa kanyang account para lang wala siyang kakulangan. Ibinigay ko ang lahat ng hindi ko naranasan ay ibinigay ko sa kanya. At bilang kapalit, ng gabing iyon ay kinasuklaman niya ako. Pagkatapos ng engagement dinner, nanatili akong nakaupo sa kama hanggang sa sumikat ang araw. Hindi na ako umiyak, nandoon lang ako, inaalala ang bawat sakripisyo, bawat desisyon, bawat pagkakataon na sinabi kong hindi sa sarili ko at oo para sa kanya. At doon ko naintindihan ang isang bagay. Pinalaki ko ang isang anak na hindi ako iginagalang dahil hindi ko kailanman hiniling ang respeto. Laging ibinigay ko ang lahat ng libre, nang walang kapalit, nang walang limitasyon. Ngunit magbabago iyon dahil ang Reyes ay hindi apelyido ng construction worker. Ang Reyes ay apelyido ng mandirigma at ang digmaang ito, anak ko, ay nagsisimula pa lang. Alam mo ba ang pakiramdam na tiningnan ang isang taong kilala mo sa loob ng 41 taon at wala ka nang makilala? Iyan ang naramdaman ko nang tingnan ko si Sebastian. Hindi laging ganito. Ipinapangako ko sa iyo. Noong bata pa siya, laging nakadikit sa akin si Sebastian. Sinusundan niya ako sa pagawaan, naglalaro sa gitna ng mga rolyo ng tela, humihingi ng pakiusap na pindutin ang mga butones ng makina. Nagtatawanan ang mga empleyado. Sinasabi nilang magiging kanang kamay ko siya kapag lumaki. Pinapangarap ko yon. Tuwing linggo ay gumagawa kami ng cake ng magkasama. Dinidilaan niya ang mangkok, nilalabas ang buong kusina at wala akong pakialam. Nanonood kami ng mga pelikula tuwing linggo ng gabi na magkasama sa lumang sopa sa sala. Siya ay nakapajama, ako naman ay balot sa isang kumot na gawa ng nanay ko. Ngunit may nagbago, hindi ito biglaan, dahan-dahan, tulad ng kalawang na kumakain sa metal. Nang pumasok si Sebastian sa kanyang kabataan, nagsimula siyang makaramdam ng kahihiyan sa lugar na tinitirhan namin. Ang aming bahay sa Tondo ay simple, 2 kwarto, maliit na sala, likod bahay kung saan ko nilalagay ang mga makina.
Pinapahinto niya ang kanyang mga kaibigan mula sa pribadong paaralan 2 kanto bago. Sinasabi niyang nakatira siya sa ibang lugar. Nagpapanggap ako na hindi ko alam. Nagpapanggap ako na hindi ako nasasaktan. Sa kolehiyo, lalo itong lumala. Nag-aaral siya kasama ang mga anak ng mga negosyante, ng mga doktor, ng mga taong may apelyidong may D at mga apartment sa isang mamahaling lugar. Nagsimula siyang magsinungaling tungkol sa kanyang sariling pinagmulan. Sinasabi niyang ang pamilya ay may negosyo sa sektor ng tela, na para bang ako ay may-ari ng isang Italian brand, hindi ng isang pagawaan na nagsimula sa likod ng aking bahay. Sinusubukan ko pa ring linlangin ang sarili ko. Iniisip ko, panahon lang ito, lilipas din ito kapag nag-mature siya, ay maiintindihan niya ang halaga ng aming binuo. Ngunit hindi ito nangyari. Nagtapos si Sebastian ng advertising sa Ateneo na nagkakahalaga ng mahigit ₱250,000. Pumunta ako sa seremonya ng pagtatapos na suot ang aking pinakamagandang suit. Nagpakuha ako ng litrato kasama siya na nakatoga. Umiyak ako sa pagmamalaki. Akala ko ay gusto na niya ngayong magtrabaho sa akin, pamahalaan ng kumpanya, ipagpatuloy ang binuo ko. Ngunit nang imungkahi ko na pumasok siya sa Reyes Textiles, ngumiti siya na parang inalok ko siya ng lason. Papa, hindi ako ipinanganak para makulong sa isang bodega na amoy tela. Nag-aral ako sa isang universidad na panguna. May resume ako. Mas karapat dapat ako ng mas mahusay kaysa doon. Mas mahusay kaysa doon, na para bang ang trabaho na nagbayad ng kanyang pag-aaral ay napakabababa para hawakan niya. Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na advertising agency. Tumagal siya ng 6 na buwan at umalis sa gitna ng hidwaan sa boss. Nakahanap ng isa pang trabaho. Sa pagkakataong ito ay sa isang events company. Tumagal siya ng 5 buwan. Sinabi niyang toxic ang kapaligiran. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang digital marketing startup. Hindi siya tumagal ng 4 na buwan at sa bawat pagbabago ng trabaho, hulaan mo kung sino ang nagbabayad ng mga bills. Binilhan ko siya ng condominium unit sa BGC, 100 metro kwadrado, may balkonahe, 2 parking slot, 10 milyon, binayaran ng cash. Sinabi niyang kailangan niyang manirahan sa isang angkop na lugar para makipag-network na ang tondo ay hindi akma sa profesional na imahe na gusto niyang buuin. Binigyan ko siya ng imported na kotse, isang BMW X1, ₱2 milyon. Sinabi niyang hindi maganda ang Uber sa mga kliyente at bawat buwan ay relihiyosong nagdedeposito ako ng 50,000 sa kanyang account dahil sinabi niyang kailangan niyang panatilihin ang kanyang level habang naghihintay siya ng tamang oportunidad. 50,000 kada buwan para sa isang 40 taong gulang na lalaki na hindi makapagpanatili ng trabaho at ikinahihiya ang kanyang ama. Ako ay isang tanga, ngunit kapag ikaw ay isang ama, nililinlang mo ang sarili mo. Gusto mong maniwala na nag-i-invest ka, hindi na ginagamit ka. Gusto mong maniwala na mananalo ang pag-ibig, na darating ang pasasalamat. Na isang araw ay gigising siya at mapagtatanto ang lahat ng ginawa mo. Hanggang sa 3 taon na, ang nakalipas ay nakilala niya si Victoria. Ito ay sa isang corporate event sa Tagaytay, isa sa mga chic na party sa katapusan ng taon na may open bar at live music. Siya ang anak ni Ginoong Enrique de Guzman mula sa isang tradisyonal na pamilya ng mga may-ari ng lupain sa Batangas. Lumang apelyido, lumang pera, yung klase ng tao na may larawan ng lolo sa tuhod na nakasabit sa sala. Si Victoria ang lahat ng gustong maging ni Sebastian. Sophisticado, well-connected, may pasaporte na puno ng mga selyo mula sa Europa, nagtapos sa Ateneo, may postgraduate sa London, matatas magsalita ng Ingles at Pranses, na may paraan ng isang taong ipinanganak na alam na may utang ang mundo sa kanya. Nang ipakilala sa akin ni Sebastian sa isang tensyonadong tanghalian sa isang mamahaling Japanese restaurant, agad kong naramdaman ang pagtingin na sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Tinitignan ang aking suit, ang aking paraan ng pagsasalita, ang aking postura, na para bang ako ay isang depektibong piraso na nakalimutan nilang ibalik. Roberto, sabi niya nang hindi ako tinatawag na father-in-law, nang walang tawag. Kinuwento sa akin ni Sebastian ang iyong karanasan. Napaka-inspiring.
Napakahirap siguro na umangat sa buhay ng mag-isa, nagsisimula sa wala. Mahirap na para bang ito ay isang depekto. At ikaw pa rin ang personal na nagpapatakbo ng lahat, hindi ba? Sinusubaybayan ang mga mananahi, kinokontrol ang inventaryo. Napakadedikado. Hindi ko kayang gawin ang ganoong uri ng manual na trabaho. Trabahong manual. Hindi ako ipinagtanggol ni Sebastian, walang sinabi, ngumiti lang. Hinawakan niya ang kamay nito sa mesa at nagpalit ng paksa. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimula siyang mawala. Hindi na sumasagot sa mga tawag ko, hindi na pumupunta sa pag-awaan, hindi na sumasama sa akin kumain tuwing linggo. Tradisyon na namin yan simula pa noong bata pa siya. Kapag sinisisi ko siya, sinasabi niyang abala siya na meron siyang mga social commitments, na abala si Victoria at kailangan niyang samahan ito. Hindi na rin nila ako inimbitahan sa mga bagay-bagay, mga dinner kasama ang mga kaibigan, party, events. Nakikita ko sa social media si Sebastian at Victoria sa mga Michelin-starred restaurant, sa mga kasal ng mga importanteng tao, nagbabakasyon sa Boracay at Palawan. At ako ay nasa labas. Ang aking sekretarya, si Pia, babaeng nagtatrabaho sa akin sa loob ng 27 taon, ay lumapit sa akin minsan at sinabi, "Mang Roberto, nang walang paggalang, ngunit inilalayo ka ni Sebastian sa kanyang buhay." Nagkunwari ako na hindi totoo. Gumawa ako ng dahilan. Sinabi kong lumalaki siya, na bumubuo siya ng kanyang buhay, na natural lang iyon, ngunit sa kaibuturan ay alam ko. Nahihiya ang anak ko sa akin. At nang gabing iyon sa Mamu, nang sabihin niyang kinamumuhian niya ang aking apelyido, ito ay kumpirmasyon lamang sa sinasabi na nararamdaman ko na sa loob ng maraming taon. Hindi niya ako nakikita bilang ama, nakikita niya ako bilang nakaraan, bilang isang bagay na dapat burahin. Isulat muli, palitan ng isang bersyon na mas katanggap-tanggap sa social circle na gusto niyang puntahan. At alam mo ba ang pinakamalungkot? Ako pa rin ang nagbabayad ng lahat. Ang condominium unit ay akin, ang kotse ay akin, ang pocket money ay akin, pati na ang engagement party na ginamit niya para ipahiya ako. Ako ang nagbayad ng kalahati. Ako ang sponsor ng aking sariling pagbubukod. Ngunit ng gabing iyon, nang dumating ako sa bahay pagkatapos ng hapunan, gumawa ako ng desisyon. Hindi na ako magiging ama. Hindi na ako tatanggap ng mga mumog ng atensyon. Hindi na ako magbabayad para mapahiya. Kung gusto ng anak ko na maging isang De Guzman at kalimutan na siya ay Reyes, napakabuti. Ngunit matutuklasan niya kung magkano ang halaga ng desisyong iyon. May mga taong masama mula sa malayo. Nakikita mo silang paparating, naaamoy mo ang lason bago mo marinig ang unang salita. Si Victoria ay hindi ganoon. Si Victoria ay yung klase na naglalason habang nakangiti, na sumasaksak sa iyong likod habang yakap ka. At ang pinakamasama, walang nakakaalam. Lahat ay nakikita siyang kahanga-hanga. Ang unang beses na nakita ko siya ay sa isang litrato na ipinost ni Sebastian sa Instagram. Suot niya ang isang puting damit, diretso ang buhok na nakababa sa balikat, branded na salamin sa araw, perpektong ngiti. Ang caption ay, "Kasama ang aking pag-ibig sa Cafe Juanita." Eleganting lugar, magagandang tao, buhay magazine. Naisip ko, napakagandang dilag. Sana mapasaya niya ang anak ko. Ano ba naman? Ang una naming pagkikita ay inorganisa ni Sebastian, tanghalian sa isang Japanese restaurant sa Makati. Yung mga lugar na kailangan mong hubarin ang iyong sapatos sa pasukan at kung saan walang presyo ang menu. Kapag walang presyo, dahil iyon ay napakamahal. Dumating si Victoria ng 20 minuto na huli. Pumasok siya na parabang nagmamarcha. Binati niya si Sebastian ng isang mahaba at teatral na halik sa labi at pagkatapos ay tumingin sa akin. "Ikaw siguro si Roberto," sabi niya nang hindi ako tinatawag na father-in-law, nang hindi man lang nag-abot ng kamay. Tanging ang ngiti na pang-magazine na masyadong puti para maging totoo. "Ikinagagalak kong makilala ka, Victoria," sagot ko na sinusubukang maging magalang. "Inaasahan kong marami kang naikukwento kay Sebastian tungkol sa akin," sabi niya habang umuupo ng may pagka-elegante. Lagi siyang nakadikit sa akin, napakatamis. Sa panahon ng tanghalian, siya ang umorder ng lahat.
Pinili niya ang mga pagkain, humingi ng pinakamahal na sake, walang tigil na nagkwento tungkol sa kanyang mga biyahe, sa mga event na pinupuntahan niya, sa mga importanteng tao na kilala niya. Noong nakaraang linggo, nasa charity dinner ako kasama ang mga tao sa Forbes Park. Ang nanay ko ay matalik na kaibigan ng organizer, alam mo na. Laging sinusuportahan namin ang kanilang mga adhikain na parang siya ay isang misyonera. At pagkatapos ay bumaling siya sa akin nang may munting ngiti sa dulo ng kanyang labi at binitawan. Kinuwento sa akin ni Sebastian ang iyong karanasan, Roberto, napaka-inspiring na kwento. Ang magsimula sa wala, nag-iisa, byudo. Napakahirap siguro, napakapagod. Mukhang papuri, ngunit hindi. At ikaw pa rin ang aktibong nagtatrabaho sa kumpanya, hindi ba Sebastian? Sinabi niya sa akin na buong araw ka diyan, sinusubaybayan ang mga mananahi, tinitingnan ang produksyon. Diyos ko, napakadedikado. Hindi ko kayang gawin ang ganoong uri ng manual na trabaho. Manual. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa aking ulo. Hindi ako ipinagtanggol ni Sebastian. Hindi niya sinabing ang trabaho ng kanyang ama ay hindi manual, kundi pang negosyo. Hindi. Sinabi niyang pinamamahalaan ko ang 340 empleyado na nakikipagnegosyo ako sa mga international supplier na mayroon akong opisina, financial team, export sa 4 na bansa. Ngumiti lang siya, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, "Oo, mahal ko. Ang tatay ko ay laging ganon, laging nakasubsob diyan, nakasubsob na parang panadero." Lumunok ako, ngumiti, nagpalit ng paksa. Bakit ginagawa iyon ng isang ama? Nilulunok ang kahihiyan at patuloy na ngumingiti, ngunit hindi huminto ang mga patutsada. Sa susunod na pagkikita, isang tea party sa hapon sa bahay ng kanyang ina. Isang mansyon sa Forbes Park, may electric gate, 5 katulong. Ipinakita sa akin ni Victoria ang buong bahay, bawat kwarto, isang commercial ng lumang pera. Ang vitrina na ito ay mana pa sa aking Espanyol na lola sa tuhod. Ang piano na ito ay isang Bösendorfer. Dinala namin mula sa Austria. Ang painting na ito ay gawa ng isang pintor na marahil ay hindi mo kilala, ngunit kinikilala sa Europa. Sa bawat pangungusap, isang patutsada na parabang sinasabi, hinding-hindi ka mapapasama sa mundong ito. At sa sala, tinitingnan ang mga litrato ng pamilya na nakasabit sa dingding, nagkomento siya. Kinuwento sa akin ni Sebastian na nakatira sila sa isang 2 kwarto na apartment noong bata pa siya. Napaka-formative na karanasan, hindi ba? Sinabi niyang wala silang hiwalay na kainan. Napakasikip siguro. Masikip na parabang ito ay isang squatter. Iyon ang kaya kong ibigay noon. Sagot ko na sinusubukang panatilihing matatag ang boses. Ngunit laging malinis, maayos, puno ng pag-ibig. Ay siyempre, hindi ko sinasabing masama, naiiba lang. Napakaiba sa kung ano ang mayroon siya ngayon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na parabang Diyos ang nagbigay, hindi ba? Ako, pagkatapos ng araw na iyon, nagsimula akong mapansin ang pattern. Si Victoria ay laging nagpo-post ng mga litrato kasama si Sebastian sa mamahaling lugar. Mga restaurant na may 10,000 bawat tao, hotel sa Tagaytay, biyahe sa Boracay, Palawan, Cebu. Laging maayos ang pananamit, laging nakangiti, laging mukhang pares sa commercial ng pabango. At sino ang nagbabayad? Si Sebastian. Gamit ang 50,000 na idinedeposito ko sa kanyang account. Hindi ako nag-alinlangan. Kinuha ko si Pia, ang aking financial director, upang mag-imbestiga ng lihim. Mayroon siyang mga koneksyon, naghanap siya ng walang naghihinala, at ang kanyang natuklasan ay nagpatindig ng balahibo ko. Si Victoria de Guzman, ang dilag ng eleganteng apelyido mula sa tradisyonal na pamilya, ay lubog sa utang, P2 milyon. Mga credit card na na-max out sa 6 na magkakaibang tindahan, personal loan sa 3 bangko, overdrawn account, lahat para lang mapanatili ang isang buhay na hindi niya kayang bayaran. Ang mga Hermes bag ay binayaran ng 18 buwan, ang mga biyahe ay binayaran ng credit, ang condominium unit na kanyang tinitirhan ay inuupahan, hindi kanya. Kahit ang kotse, isang Mercedes Cabriolet na mahilig niyang ipagyabang,
ay may 3 buwang hulog na atrasado sa bangko. Si Victoria de Guzman ay isang naglalakad na kasinungalingan, ngunit ang pinakamasamang pagtuklas ay dumating pagkatapos. Nagawa ni Pia na makakuha ng access sa mga email na ginagamit ni Sebastian sa computer ng kumpanya. May masamang ugali siyang ihalo ang personal at trabaho. At doon, sa mga pag-uusap sa isang abogado, lahat ay nakalantad ng malinaw. May plano si Victoria, magpakasal kay Sebastian, kumbinsihin siyang tulungan ang kanyang ama na magretiro, pirmahan siya ng mga power of attorney para sa kumpanya, kontrolin ang Reyes Textiles at ibenta ang lahat. Mayroon pang proposal. Isang Chinese group na interesado sa pagbili ng pagawaan sa halagang P1 bilyon. Nakalkula na ni Victoria kung ano ang matitira pagkatapos ng buwis, mga 750 milyon net. At ang plano niya ay mamuhunan sa mas sopistikadong negosyo. Isang euphemism para bayaran ang kanyang mga utang at punduhan ang marangyang buhay na pinipilit niyang magkaroon. Ang kumpanya na binuo ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho hanggang sa dumugo ako, na nagtatrabaho ng 340 pamilya na nagdadala ng aking apelyido, ang apelyido na sinasabi ng anak ko na kinasusuklaman niya. Gusto niyang sirain ang lahat at si Sebastian ay nasa panig niya. Nang ipakita sa akin ni Pia ang mga nakaprint na email, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman noon. Hindi lang ito galit, hindi lang ito kalungkutan, ito ay isang halo ng kasuklam-suklam, pagkabigo at isang nakamamatay na kalamigan na bumababa sa aking gulugod. Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa anak ko at ibinenta niya ang buhay na iyon para bayaran ang mga utang ng isang walang silbing babae na nagtatago sa likod ng mga apelyido na hindi naman talaga sa kanya. Nang gabing iyon, mag-isa sa opisina ng pagawaan na nakakalat ang mga email sa mesa, gumawa ako ng desisyon. Hindi ako makikipagharap, hindi ako iiyak, hindi ako magmamakaawa, magpaplano ako. Dahil ang mga taong tulad ni Victoria at Sebastian ay isang wika lang ang naiintindihan ang mga konsekwensya at matatas akong magsasalita ng wikang iyon. May mga desisyon na ginagawa mo ng may pusong wasak at may mga desisyon na ginagawa mo ng may pusong nagyelo. Ang akin ay ang pangalawa. 2 buwan bago ang kasal, isang Martes ng umaga, nasa opisina ako ng pagawaan at sinusuri ang mga export table nang mag-ring ang cellphone ko. Si Pia iyon. Mang Roberto, kailangan ko po kayong makausap agad. Personal. Masyadong seryoso ang tono niya. Si Pia ay hindi yung tipo na nag-iingay. Sa loob ng 22 taon ng pagtatrabaho sa akin, laging direkta, praktikal, at may mga paa sa lupa. Kung sinabi niyang urgent, ito ay urgent. Halika na, sagot ko. 5 minuto pagkatapos, pumasok siya sa opisina ko na may kulay kape na folder sa ilalim ng braso at mukha ng isang taong hindi nakatulog ng maayos. Isinara niya ang pinto, hinila ang upuan malapit sa desk ko at huminga ng malalim bago magsalita. Kailangan ninyong umupo ng kalmado para pakinggan ito, sabi niya. Nakaupo na ako, ngunit naintindihan ko ang mensahe. Magsalita ka, Pia. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga bank statement, screenshot ng mga email, nakaprint na mga pag-uusap sa WhatsApp, mga dokumento na wala akong ideya kung saan niya nakuha. Lubog sa utang si Victoria, Mang Roberto. Lubos na lubog. Alam ko na, ipinakita na sa akin ni Pia ang mga utang ilang linggo na ang nakakaraan, ngunit tila mayroon pang iba. 7 milyon na utang. Patuloy niya habang itinuturo ang mga bank statement, mga credit card na na-max out, mga pautang, overdraft. Nagbabayad siya ng interes sa interes. Ang sahod niya bilang public relations specialist ay hindi man lang sumasakop sa kalahati. At alam ba ni Sebastian? Tanong ko, naiisip na ang sagot. Alam niya at nagbabayad siya ng isang bahagi. Sa huling 6 na buwan, nag-transfer siya ng P1 milyon sa kanyang mga account, mga sunod-sunod na bayad sa credit card, mga bayad sa pautang, mga invoice ng abogado. P1 milyon. Mula sa perang idinideposito ko sa kanyang account, napakuyom ako ng labi, walang sinabi, senyalis lang na magpatuloy siya. Ngunit ang pinakamasama ay hindi iyon, Mang Roberto. Binaliktad ni Pia ang mga pahina, ipinapakita ang mga screenshot ng mga email. Ginagamit ni Sebastian ang computer ng kumpanya para ayusin ang mga personal na bagay. At ako,
Nakahanap ako ng mga pag-uusap na kailangan mong makita. Mga email iyon sa pagitan ni Victoria at isang abogado, si Abogado Marco Santos, may opisina sa Makati na espesyalista sa corporate law at succession. Binasa ko ang unang mensahe, pagkatapos ay ang pangalawa, pagkatapos ay ang pangatlo. Nagsimula nang manginig ang aking mga kamay. Sa una, humihingi si Victoria ng mga estratehiya para kumbinsihin ang isang matanda na biyenan na ipasa ang power of attorney ng kumpanya. Sumagot ang abogado ng isang hakbang-hakbang. Manalo sa tiwala, lumikha ng isang naratibo ng karapat-dapat na pahinga, magpakita ng isang proposal para sa modernisasyon ng administrasyon. Sa pangalawa, detalyado ang plano. Sa sandaling kontrolin namin, plano naming ibenta. May interes na ang isang Asian group, tinatayang halaga sa P1 bilyon. Sa pangatlo, kinakalkula ang pagbabahagi. Pagkatapos ng buwis at gastusin, may matitirang mga 750 milyon net, sapat para bayaran ang aking mga utang, 7 milyon, mamuhunan sa mga negosyong mas akma sa aming profile, isang premium coffee shop, tinatayang 100 milyon, at magpanatili ng komportableng financial reserve. Premium coffee shop. Ibenta niya ang kumpanya na binuo ko ng aking dugo para magbukas ng cafe ng mga hipster. Lumabo ang paningin ko. Naramdaman ko ang lasa ng apdo na umaakyat sa lalamunan ko. Sabi ni Pia ng mahinahon habang binaliktad ang isa pang pahina. Ito ay isang pag-uusap sa WhatsApp sa pagitan ni Victoria at isang kaibigan. Nagtanong ang kaibigan. Ngunit, tatanggapin ba yan ni Roberto? Sagot ni Victoria. Matanda na siya at lubos na naubusan ng pag-asa. Hindi nga siya marunong gumamit ng Instagram ng maayos. Isipin mo na lang ang pamamahala ng isang modernong kumpanya. Magiging kaginhawaan niyon para sa kanya. At kung siya ay lumaban, si Sebastian ang bahala. Siya ang nag-iisang anak, ang legal na tagapagmana. Sa huli, wala siyang pagpipilian. Matanda, pagod, naubusan ng pag-asa. Ako na bumabangon ng alas 5 ng umaga araw-araw. Ako na nakikipagnegosasyon ng mga internasyonal na kontrata sa Ingles. Ako nakatatapos lang mag-seal ng alyansa sa isang Italian supplier at nagpalawak ng linya ng produkto sa European market. Naubusan ng pag-asa. At si Sebastian? Tanong ko ng may garalgal na boses. Dahan-dahang tumango si Pia. May mga email din siya. Hindi lang niya alam, kasali siya. Ipinakita niya sa akin ang isang mensahe sa parehong abogado. Sumulat si Sebastian. Matigas ang ulo ng tatay ko, ngunit alam ko kung paano siya hahawakan. Laging ako ang nag-iisang lalaki sa buhay niya matapos mamatay ang nanay ko. Hindi niya ako tatanggihan. Laging ako ang nag-iisang lalaki sa buhay niya na para bang ito ay isang sandata, na para bang ang pag-ibig ko bilang ama ay isang kahinaan na maaari niyang pagsamantalahan. Sa isang mensahe kay Victoria. Pagkatapos nating maibenta, hinding-hindi ko na kailangang pumasok sa bodega na iyon. Hinding-hindi ko na maririnig ang ingay ng mga makinang panahi. Hinding-hindi ko na kailangang magkunwari na may pakialam ako sa produksyon ng mga simpleng t-shirt. Sa wakas ay mabubuhay na ako ng nararapat sa akin, nararapat sa kanya. Ang anak ko na hindi kailanman nagtrabaho ng buong araw sa kanyang buhay, na hindi kailanman nagbayad ng bill mag-isa, na naninirahan sa isang ari-arian na binili ko, nagmamaneho ng kotse na ibinigay ko, kumakain sa mamahaling restaurant gamit ang perang idinedeposito ko. Siya ang karapat-dapat. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim. Nagbilang ako hanggang 10. Nang idilat ko, tiningnan ko si Pia. Tinitingnan niya ako nang may mukhang awa na hinaluan ng galit. Matagal ko na siyang kilala, kaya alam ko ng eksakto kung ano ang nasa isip niya. Mang Roberto, sabi niya ng dahan-dahan, hindi ninyo ito pwedeng hayaan mangyari. Ang kumpanyang ito ang inyong buhay. 340 pamilya ang nakasalalay dito. Hindi lang ito pera, ito ay isang legacy. Tama siya, ngunit hindi lang iyon. Ito ay usapin ng prinsipyo ng dignidad. Ito ay isang ama na ginagamit, minamanipula, itinatapon ng sarili niyang anak at hindi ko iyon hahayaang mangyari. Pia, sabi ko nang matatag ang boses, ngayon ay kailangan kitang hilingan ng pabor. Itago ang mga kopya na iyan sa ligtas na lugar.
Walang sinuman ang makakaalam na mayroon tayo nito. Walang sinuman. Kumunot ang noo niya. Hindi niyo po sila haharapin? Oo, ngunit hindi pa ngayon. Kinuha ko ang cellphone ko. Naghanap ako ng contact. Bago iyon, kailangan kong makasiguro sa isang bagay. Tinawagan ko si Abogado Fernando Nandong Castro, isang tax lawyer, kaibigan sa loob ng 20 taon, isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Nandong, kailangan kita ngayon. Ngayon din. Narinig niya ang tono ng boses ko at hindi nagtanong. Pupunta ako dyan sa loob ng isang oras. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko muli ang mga nakaprint na mensahe. Binasa ko muli ang bahagi kung saan tinawag ako ni Victoria na matanda at naubusan ng pag-asa, kung saan sinabi ni Sebastian na wala akong pagpipilian at ngumiti ako. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay ngiti ng isang taong kakatapos lang intindihin ang laro at nagpasya ng laruin ito para manalo. Dahil tama sila sa isang bagay, matanda na ako. 29 taong gulang, may kulubot na mga kamay, puting buhok, pagod na katawan mula sa mga dekada ng matinding pagtatrabaho. Ngunit ang matanda ay hindi nangangahulugang matanda. Ang matanda ay hindi nangangahulugang mahina. Ang matanda ay nangangahulugang may karanasan. Nangangahulugang nakita ko na ang mga taong mas masahol pa sa kanila na sumubok na pabagsakin ako at nabigo. At kung akala nila na gagamitin nila ako, itatapon, sisirain ang lahat ng binuo ko at yayaman dito, di matutuklasan nila kung gaano kamahal ang maliitin ang isang taong nagsimula sa wala. Kung gaano kamahal ang traidorin ang nagbigay sa iyo ng lahat. Kung gaano kamahal ang mandiri sa apelido na nagligtas sa iyo. Dumating si Abogado Fernando Castro sa pagawaan 2 oras pagkatapos. Matangkad na lalaki, maayos ang puting buhok, perpektong kulay abo na suit, leather briefcase sa ilalim ng braso. Kilala ko siya simula pa noong ako ay isang independenteng mananahi na sinusubukang irehistro ang aking unang brand. Tinulungan niya ako ng libre noon dahil naniwala siya sa akin nang walang sinumang naniwala. Umupo kami sa aking opisina. Nagdala si Pia ng kape. Isinara namin ang pinto. Ipinakita ko sa kanya ang lahat, ang mga email, ang mga pag-uusap, ang mga bank statement, ang kumpletong plano na detalyado sa papel. Nagbasa siya ng tahimik, ang mukha ay lalong sumiseryoso. Nang matapos siya, inalis niya ang kanyang salamin, kinusot ang kanyang mga mata at bumuntong hininga ng mahaba. Roberto, ito ay purong pagtataksil, wala nang ibang salita. Alam ko, sagot ko habang hawak ang tasa ng kape ng 2 kamay para itago ang panginginig. At kailangan ko ng legal, definitibong solusyon. Nag-isip siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay kinuha ang isang ballpen at nagsimulang magtala. Maaari nating baguhin ang iyong testamento na may partikular na probisyon. Iprotektahan ang kumpanya, lumikha ng isang pamilya trust, ngunit hindi iyon makakapigil sa kanya na patuloy kang pindutin, manipulahin. Hindi lang ako gustong protektahan, Nandong, putol ko. Gusto kong matuto siya. Gusto kong maramdaman niya sa kanyang laman kung ano ang ibig sabihin ng pagtataksil sa akin. Tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin. Gusto mo ng katarungan? Gusto ko ng klase na masakit, klase na nagtuturo. Dahan-dahan siyang tumango. Kung gayon, gumawa tayo ng ibang bagay. Lumikha tayo ng isang legal na bitag na mag-a-activate lamang kung magkakamali siya. Kung igalang kanya, walang mangyayari. Ngunit kung traidorin kanya, mawawala ang lahat. At ganoon kami nagsimulang magplano. Ngunit bago ilagay ang anumang bagay sa papel, kailangan kong makasiguro. Kailangan kong tingnan ang aking anak sa mata at kumpirmahin na siya talaga ang lalaki sa mga email na iyon, na hindi ito isang pagkakamali, isang manipulasyon ni Victoria, isang pagkakamali. Sa kaibuturan ay may pag-asa pa rin ako. Isang hangal na pag-asa ng ama na ayaw maniwala na nagpalaki siya ng isang halimaw. Nagset ako ng breakfast kasama si Sebastian kinabukasan ng linggo sa kanyang condominium unit sa BGC. Ito ang loft na 100 metro kwadrado na ako ang nagbayad ng buo ng cash. Dumating ako ng 9:00 ng umaga, nag-doorbell. Nagbukas siya ng nakamahal na pajama, nakayapak,
na may mukha ng isang taong kagigising lang. Papa, hindi ko alam na darating ka. Nagpadala ako ng mensahe kahapon. Nagsinungaling ako. Hindi ako nagpadala. Gusto kong mahuli siya nang hindi handa. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit pinapasok ako. Magulo ang sala, maruming baso sa coffee table, nakakalat ang damit sa sofa, amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng sigarilyo. Nandyan ba si Victoria? Tanong ko. Nasa shower siya, late kami kagabi. Mas mabuti pa, makakausap ko silang dalawa. Umupo ako sa sofa. Pumunta si Sebastian sa kitchen. Bumalik siya na may pinainit na kape sa isang tasa na regalo ko sa kanya para sa kanyang 30th birthday. Ironiko. Papa, kung tungkol ito sa kasal, hindi ako naparito para pag-usapan ang kasal, putol ko. Naparito ako para pag-usapan ang kumpanya. Tinaas niya ang kanyang kilay. Anong kumpanya? Ang akin, Reyes Textiles. Nagkibit balikat siya. Uminom siya ng kape. Ano ang nangyayari? Huminga ako ng malalim. Sebastian, 41 taong gulang ka na. Naiisip mo na bang magtrabaho sa akin? Seryoso matuto ng negosyo, umako ng responsibilidad. Tumawa siya. Isang maikli, walang humor na tawa. Papa, nagkaroon na tayo ng usapang ito. Hindi ko ito gusto. Hindi ako ipinanganak para makulong sa isang bodega na amoy basa na tela. Hindi ito amoy basa, amoy ito ng tapat na trabaho. Para sa iyo siguro, para sa akin ay nakakasakal. Sa sandaling iyon, lumitaw si Victoria, nakasuot ng puting silk robe, basa ang buhok na nakapusod, may mukha ng isang taong hindi umasa ng bisita. Roberto, sabi niya nang may peking tono ng sorpresa. Napakagandang makita ka. Sebastian, bakit hindi mo ako sinabihan? Dumating siya nang hindi nagsasabi, sagot ni Sebastian. Umupo si Victoria sa armrest ng sofa malapit sa kanya. Inilagay niya ang kamay sa balikat niya, kilos ng pag-aari. Nakikipag-usap ako kay Sebastian tungkol sa kumpanya, sabi ko ng direkta sa kanya. Tungkol sa succession, sa hinaharap, ganoong mga bagay. Nakita ko ang isang kislap sa kanyang mga mata, interes. Napakagaling na pagkakaisa. Kami nga ay nag-uusap tungkol dito nitong mga nakaraang araw. Hindi ba mahal? Hinigpitan niya ang balikat niya. Tungkol sa kung paano ka masyadong nagtatrabaho, Roberto. Tungkol sa kung paano mo nararapat magpahinga, mag-enjoy sa buhay. Oo, dagdag ni Sebastian. Malapit ka nang mag-70, Papa. Hindi ka dapat araw-araw nasa pagawaan na iyan. Dapat kang magbiyahe, magpahinga, ipasa ang responsibilidad sa ibang mga kamay. Ibang mga kamay, mga may kakayahang kamay, kumumpleto si Victoria. Masyadong matamis ang ngiti. Tiningnan ko silang dalawa, ang anak ko at ang kanyang kasamang ahas, nagkaisa, nag-iensayo, handa ng sumalakay. At doon ko nagpasya na gumawa ng ibang bagay. Sa halip na humarap, sa halip na ipakita na alam ko ang lahat, nagpasya akong bigyan sila ng tali. Tingnan kung hanggang saan sila aabot. Talaga bang naniniwala kayong dapat na akong magretiro? Tanong ko, na nagpapanggap na walang katiyakan. Kumislap ang kanilang mga mata. Sa tingin ko, Papa, ibinigay mo ang buong buhay mo sa kumpanyang iyan. Nararapat ka sa kapayapaan at maaari kaming tumulong. May kasanayan si Sebastian sa pamamahala, mabilis na inalok ni Victoria. May karanasan ako sa pamamahala ng imahe. Maaari naming i-modernize ang brand, palawakin sa digital, subukan na ibenta, biglang sabi ni Sebastian. Binigyan siya ni Victoria ng babala. Nag-correct siya. Ibig sabihin maghanap ng bagong horizon, mga investors, strategic alliances. Strategic alliances. Napakagandang paraan ng pagsasabi na ibenta ang lahat at bulsahin ang pera. Nanatili akong tahimik. Nagkunwari akong nag-iisip. Hinayaan kong bigat ang katahimikan hanggang sa lumapit si Sebastian. Papa, nagtitiwala ka ba sa akin? Mas masakit ang tanong na iyon kaysa sa lahat ng sinabi niya noon dahil ang sagot ay hindi. Hindi ko na siya pinagkakatiwalaan, ngunit sinabi ko, ikaw ang anak ko, Sebastian. Siyempre, nagtitiwala ako sa iyo. Ngumiti siya. Ang nangiting iyon nakilala ko simula pa noong bata pa siya.
kapag nakukuha niya ang gusto niya. Kung gayon, hayaan mong tulungan kita. Hayaan mong kami na ang bahala rito. Pumirma ka ng ilang power of attorney, ipasa mo sa akin ang pamamahala at magpahinga ka. Walang iniisip, nag-e-enjoy lang sa buhay. Power of attorney, eksakto tulad sa mga email. Tiningnan ko si Victoria. May ngiti siya ng pusang nakakain ng ibon. Iniisip na nakumbinsi niya ako, na ako ay matanda, pagod, madaling manipulahin. Tumayo ako ng dahan-dahan, kinuha ang aking bag. Pag-iisipan ko, sabi ko. Ngunit Papa, pag-iisipan ko, Sebastian. Ulit ko ng mas matatag. Ito ay isang mahalagang desisyon. Kailangan kong suriin ito ng mahinahon. Frustrated siya. Sinubukan ni Victoria na ipilit, ngunit nasa pinto na ako. Umalis ako sa condominium unit na iyon na may wasak na puso sa ibang paraan. Hindi na ito pag-aalinlangan, ito ay katiyakan. Hindi ako mahal ng anak ko, hindi niya ako iginagalang. Nakikita niya ako bilang isang balakid sa pagitan niya at ng pera na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. At si Victoria ay hindi lang ang pain, ngunit siya ay kusa ng kumagat. Sa elevator na bumababa, tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Isang 69 taong gulang na lalaki, puting buhok, mga kulubot sa paligid ng mga mata, mga kamay na may kalyo mula sa mga dekada ng matinding trabaho. Matanda, naubusan ng pag-asa. Iyan ang sinabi niya. Ngumiti ako sa aking refleksyon. Tingnan natin kung sino ang naubusan ng pag-asa, bulong ko. Dahil ibinigay ko sa kanila ang eksaktong gusto nila, pag-asa. At ngayon ay bubunutin ko ang pag-asa na iyon sa ugat. 3 araw akong hindi nakakain ng maayos. 3 gabi akong nagising sa hating gabi, nakatingin sa kisame ng kwarto. Inaalala ang bawat sandali ng buhay ko, kasama si Sebastian. Kung saan ako nagkamali, ay nang ibinigay ko ang lahat ng hindi humihingi ng kapalit. Nang tanggapin ko na tratuhin bilang pangalawang pagpipilian. Nang hayaan ko siyang lumaki na iniisip na may utang ang mundo sa kanya. Sa ika-4 na gabi, bumangon ako sa kama ng 3:00 ng umaga, pumunta sa kusina, gumawa ako ng tsaa ng mansanila, umupo ako sa mesa kung saan ginagawa ni Sebastian ang kanyang homework noong bata pa siya. Naaalala ko pa rin siya, nakalabas ang dila, nakatuon, humihingi ng tulong sa matematika. Saan nawala ang batang iyon? Ngunit sa bukang liwayway, mag-isa sa tahimik na kusina, nagkaroon ako ng revelasyon. Ang bata ay hindi kailanman nawala, hindi kailanman nag-exist. Ako ang nag-imbento ng isang anak sa aking ulo, isang anak na nagpapasalamat, mapagmahal, na isang araw ay kikilalanin ang aking mga sakripisyo. Ngunit ang anak na iyon ay aking pantasya. Ang tunay na Sebastian ay laging makasarili, mayabang, interesado, hindi ko lang gustong makita. Ngunit ngayon ay nakita ko at nang may lubos na kalinawan. Natapos ko ang tsaa, hinugasan ang tasa, bumalik sa kwarto, at nang humiga akong muli, may nagbago sa akin. Ang sakit ay nag-iba sa yelo, ang kalungkutan sa estratehiya. Gusto akong gamitin ng anak ko. Napakabuti. Hahayaan kong isipin niya na nanalo siya. Noong Lunes ng umaga, tinawagan ko si Abogado Fernando Castro. Nandong, ipatupad natin. Nagkita kami sa kanyang opisina, isang corporate building sa Makati, opisina na may library na puno ng mga codes at libro ng batas. Handa na ang lahat. Binago ko ang iyong testamento, paliwanag niya habang ipinapakita ang mga dokumento. Kompletong bagong istruktura. Ikaw pa rin ang may-ari ng 100% ng shares ng Reyes Textiles. Ngunit ngayon ay mayroong isang pamilya control trust. At ang provision? Tanong ko. Ngumiti siya. Ang manipis na ngiti ng isang taong nag-e-enjoy sa legal na chess. Ang probisyon ay isang obra maestra. Roberto, pakinggan mo ito. Ang lahat ng direktang inapo na sa sariling kalooban ay tumalikod sa apelidong Reyes. Legal na pinapalitan ito o inilalagay ito sa pangalawang posisyon sa pamamagitan ng opisyal na pagbabago ng pangalan ay automatikong nawawalan ng lahat ng karapatan sa iyong ari-arian sa negosyo, real estate at pananalapi. Naramdaman ko ang kilabot na umakyat sa aking gulugod. Hindi na mababawi?
Ganap na, nakarehistro sa notaryo na may 3 testigo. Pagkilala sa pirma na may pampublikong tiwala. Sa sandaling opisyal na ang kanyang pagbabago ng pangalan, wala nang balikan. Sa wakas ay wala na siya, at kung susubukan niyang lumaban, maaari niyang subukan. Matatalo siya. Ang probisyon ay may solidong legal na batayan. May karapatan kang kondisyunin ang mana sa partikular na pamantayan hanggat hindi ito diskriminasyon o ilegal. Ang pagpapanatili ng apelyido ng pamilya ay pinagsamang jurisprudensya. Gusto kong maging masaya, ngunit isang malamig na kawalan lang ang naramdaman ko at ang 45% na pupunta sa foundation. Ang Maria Elena Reyes Institute bilang pagpupugay sa iyong yumaong asawa ay rehistrado na bilang isang non-profit entity na nakatuon sa pagsasanay sa propesyonal ng mga taong nasa mahirap na kalagayan sa lipunan. 45% ng shares ng kumpanya ay mapupunta doon, hindi na mababawi rin. At ang 55%? Tiningnan ako ni Nandong sa ibabaw ng kanyang salamin. Iyan ang ide-define mo sa ibang pagkakataon. Maaaring ito ay donasyon habang buhay. Maaaring manatili sa susunod na testamento, ngunit sa aktibong probisyon, automatikong mawawala ang iyong anak. Pinirmahan ko ang lahat, bawat pahina, bawat talata, ang aking kamay ay matatag kaysa kailanman. Nang matapos ako, inilagay ni Abogado Fernando ang mga dokumento sa isang selyadong folder. Roberto, maaari ba akong magtanong ng personal na tanong? Sige. Sigurado ka ba? Hindi na ito mababawi. Kung papalitan niya ang pangalan niya, tapos na. Wala na siya, walang kumpanya, walang mana, walang ari-arian. Tiningnan ko siya. Nandong, tiningnan ako ng anak ko sa mata at sinabing kinasusuklaman niya ang apelyido ko. Plano niya akong traidorin, manipulahin, sirain ang lahat ng binuo ko. Sa tingin mo ba ay may pagpipilian pa ako? Dahan-dahan siyang tumango. Hindi, wala ka. Lumabas ako sa kanyang opisina na may folder na iyon sa ilalim ng braso. Sa loob ay ang aking paghihiganti o mas mabuti pa ang aking katarungan. Ngunit may kulang pa rin sa puzzle. Bumalik ako sa pagawaan. Tinawag ko si Pia sa opisina ko. Gusto kong mag-imbestiga ka para sa akin. Lihim. Ano po ang kailangan, Mang Roberto? Si Lucia Manalo. Si Lucia Manalo, 34 taong gulang, Head of Design ng Reyes Textiles. Nagtatrabaho sa akin sa loob ng 11 taon. Nagsimula siya bilang production assistant, direkta mula sa Fashion Design School na hirap siyang tapusin. Mahirap na dalaga, anak ng isang mananahi na nagtrabaho sa aking pagawaan taon na ang nakakaraan. Dalaga na gumigising ng alas 4:30 ng umaga para sumakay ng LRT at makarating sa oras, ngunit may talento. Mata para sa kulay, para sa pattern, para sa trend. Nakita ko yun sa kanya simula pa nung una. Nag-invest ako, nagbayad ng mga kurso, pinadala siya sa mga fashion salon. Hinayaan ko siyang maging malikhain at hindi niya ako kailanman binigo. Ngayon, ang premium line ng Reyes Textiles, ang pinakamalaki ang pagtaas sa benta, ay likha niya lang. At mas mahalaga, iginagalang ako ni Lucia. Tinatawag niya akong Mang Roberto. Humihingi ng payo, nakikinig. Iba sa anak ko na tinatrato ako na parang lumang kasangkapan. Ano po ba ang gusto ninyong hanapin? Tanong ni Pia. Lahat, personal na buhay, pinansyal, pamilya, ang kanyang pagkatao, gusto kong makasiguro. Bumalik si Pia pagkalipas ng 2 araw na may kumpletong report. Si Lucia ay nakatira kasama ang kanyang ina sa isang simpleng bahay sa Pasig. Tumutulong magbayad ng mga bills. Wala siyang utang, bisyo, away, iskandalo o dungis. Siya ay simpleng isang masipag, may talento at tapat na dalaga, lahat ng hindi ang anak ko. Tinawag ko siya sa opisina ko isang Biyernes ng hapon. Pumasok siya na kinakabahan, iniisip na may mali siyang nagawa. Nandun lang siya nakatayo, awkward, hawak ang kanyang folder ng mga disenyo. Umupo ka, Lucia. Umupo siya sa gilid ng upuan. Ayos ba ang lahat sa bagong koleksyon? Tanong ko ng may pag-aalala. Kung hindi ninyo nagustuhan ang mga tela, maaari ko itong gawing muli. Walang problema. Maganda ang koleksyon, ang pinakamaganda na nagawa mo. Medyo nakahinga siya ng maluwag. Ay, buti naman. Nag-aalala ako dahil... Lucia,
Maaari ba akong magtanong ng personal na tanong? Nagulat siya. Siyempre, Mang Roberto. Bakit ka pa rin nagtatrabaho rito? Katahimikan. Talentado ka. Maaari kang magtrabaho sa anumang fashion house sa Metro Manila, kumita ng doble sa ibinabayad ko sa iyo. Bakit ka nagtatagal? Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ako. Dahil naniwala kayo sa akin nang walang sino mang naniwala. Dahil binayaran ninyo ang aking pag-aaral nang ako ay malapit ng bumitiw sa 3 taon dahil wala akong pera. Dahil dito ay hindi lang ako empleyado, tinatrato ako bilang tao. Nanginginig ang kanyang boses sa huli. At bakit pa? Dahil ang tatay ko ay nagtrabaho rito, Mang Roberto, naaalala ninyo? Siya ay isang mananahi. Nagtrabaho siya rito ng 8 taon bago mamatay sa cancer at binayaran ninyo ang kanyang paggamot. Chemotherapy, gamot, lahat. Hindi kayo obligado ngunit ginawa ninyo. Nakalimutan ko ang detalyeng iyon, ngunit ngayon ay naaalala ko. Si Mang Gerardo, isang tahimik na lalaki, may matatag na kamay, ang pinakamahusay na mananahi na nagkaroon ako. Nang namatay siya, patuloy ni Lucia, nang may garalgal na boses. Pumunta kayo sa libing, nagdala kayo ng pagkain sa nanay ko, inalok ninyo ako ng trabaho, iniligtas ninyo ang pamilya ko, Mang Roberto. Hirap akong lumunok, kaya hindi ako aalis. Pagtatapos niya, dahil ang katapatan ay binabayaran ng katapatan. Nandoon lang ako, nakatingin sa dalagang ito na 30.4 taong gulang na may talento sa mga kamay at pasasalamat sa puso. At naisip ko ang anak ko na 41 taong gulang na may mamahaling diploma at galit sa aking apelyido. Lucia, may alok ako sa iyo, ngunit bago iyon kailangan mong maging tapat sa akin. Ano ang opinyon mo kay Sebastian? Namula siya, naiilang. Mang Roberto, hindi ko po alam kung dapat ko pang sabihin ang tungkol kay... Walang magiging problema, ipinapangako ko. Huminga siya ng malalim. Sa tingin ko po ay hindi siya marunong magpasalamat. Pasensya na po sa pagiging prangka. Ngunit iyon po ang totoo. Hindi siya kailanman pumasok dito. Hindi siya kailanman naghangad na matuto. Nabubuhay siya sa inyong pera at nagrereklamo pa rin. Hindi siya karapat-dapat sa kumpanyang ito. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ngumiti ako ng totoo. Salamat sa katapatan. Pasensya na kung ako ay... Hindi mo po sinabi ang totoo at dahil doon ay aalukin kita ng isang bagay. Binuksan ko ang drawer. Kinuha ang isang dokumento na inihanda ni Abogado Fernando. Gusto kitang legal na ampunin bilang anak ko, apelyidong Reyes. Ikaw ay magiging Lucia Manalo Reyes. Namuti siya. At gusto kong ikaw ang aking maging tagapagmana. Ang kasal ni Sebastian at Victoria ay ginanap noong Sabado ng Nobyembre sa Four Seasons Hotel sa Metro Manila. Kung hindi mo alam, ito ay isa sa mga pinakamararangyang hotel sa Cabecera. Napakalaking hardin, tanaw ang Roxas Boulevard, arkitektura na tila mula sa European film. Lahat ay tulad ng gusto ni Victoria, lahat ay mahal. Nagbayad ako ng P1 million para sa party. Ang pamilya de Guzman ay nag-ambag ng 50,000. Nagpumilit si Victoria na magbahagi upang hindi raw mukhang isang panig lang ang may pera, ayon sa sarili niyang sinabi, na para bang lehitimo ang pera niya at kahiya-hiya ang akin. Tumagal ang paghahanda ng 4 na buwan. Walang katapusang pagpupulong sa wedding planner, catering, dekorasyon, musika, mga imbitasyon. Sumali ako sa lahat, laging tahimik, laging nagbabayad, laging nilulunok ang maliliit na kahihiyan. Roberto, sa tingin ko mas mabuti kung hindi mo nagamitin ang suit na iyon sa kasal. Masyado itong simple. Maaari akong magrekomenda ng personal stylist. Alam ba ni Roberto kung paano gumamit ng sapatos na pangdress? Kasi magkakaroon ng red carpet ang seremonya at ayaw kong matisod siya. Roberto, tungkol sa listahan ng mga bisita, marami kayatang kaibigan mula sa pagawaan, hindi ba? Siguro ay mas mabuting limitahan. Mahigpit ang espasyo at gusto naming mapanatili ang angkop na profile. Angkop na profile. Code para sa napakababang uri ng mga kaibigan mo para sa aking kasal. Nilunok ko ang lahat. Ngumiti ako. Nagpatuloy ako. Nagbayad ako dahil may plano ako. At ang planong iyon ay nangangailangan na maramdaman nilang tiwala, sigurado
at nagtagumpay sila. Tinanggap ni Lucia ang aking alok. Umiyak siya ng 1 oras nang ipaliwanag ko ang lahat. Sa simula, inakala niyang biro lang, isang pagsubok sa katapatan, ngunit nang makita niya ang mga papeles ng notaryo, nang maintindihan niyang iniaalok ko sa kanya ang isang apelyido, isang pamilya, isang kinabukasan, niyakap niya ako ng napakahigpit na halos hindi na ako makahinga. Mang Roberto, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko po ito deserve. Mas deserve mo ito kaysa sa sino mang kilala ko. Ang proseso ng pag-ampon ng matanda ay nagsisimula na. Si Abogado Fernando ang bahala sa lahat. Sa loob ng ilang linggo, magiging legal na anak ko si Lucia Manalo Reyes. Ang apelidong kinasusuklaman ng aking biological na anak, siya ang magdadala nito ng may pagmamalaki. Ngunit walang alam si Sebastian. Walang sino man ang nakakaalam. Tanging ako, si Lucia, si Abogado Fernando, at si Pia lang. At sa wakas, dumating ang araw ng kasal. Maaga akong gumising, pumunta sa parlor para magpagupit. Isinuot ko ang suit na pinili ko mismo, petroleum blue, elegante, may burda, discreet, walang extravagance. Isinuot ko ang aking onyx pin, ang pag-aari ng aking ina, ang laging nagbibigay sa akin ng swerte. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at nakita ko ang isang 69 taong gulang na lalaki na malapit nang umakyat sa kasal ng kanyang anak. Dapat masaya ako, nagliliwanag, excited, ngunit malamig lang ang naramdaman ko. Dumating ako sa Four Seasons ng 4:00 ng hapon. Transformado ang lugar, puting bulaklak sa lahat ng dako, napakalaking arrangement, red carpet sa pasukan, valet parking na nagbabantay ng mga imported na kotse, mga bisita na dumarating na nakasuot ng branded na damit. Mga Italian suit, kumikinang na alahas. Nakilala ko ang ilang negosyante, politiko, mga tao mula sa alta sosyedad ng Pilipinas, ang klase ng mga tao na gustong i-impress ni na Victoria at Sebastian. Pumasok ako. Hinanap ang aking upuan at doon dumating ang unang kahihiyan. Wala ang pangalan ko sa principal table, hindi rin sa pangalawang table. Nasa isang lateral table ako na halos nakatago sa likod ng isang haligi, kasama ang malalayong tiyo na halos hindi ko kilala, mga kaibigan ni Sebastian noong bata pa siya, na matagal ko nang hindi nakikita. Ang ama ng lalaking ikakasal ay inilagay sa isang sulok. Umupo ako, huminga, hindi ko hinayaan na may mapansin sila. Sa tabi ko umupo si Lucia. Nagpumilit akong imbitahan siya, ilagay siya sa parehong mesa ko. Napakaganda niya, moss green na damit, simple ngunit elegante, buhok na nakapusod. Mang Roberto, bulong niya habang tumitingin sa paligid. Absurd po ito, kayo ang tatay niya. Hayaan mo na anak, malapit na nilang maintindihan ang ilang bagay. Nagsimula ang seremonya ng 5:00. Klasikal na musika, totoong orkestra, hindi DJ. Ang mga bridesmaids at groomsmen ay pumasok ng magkakasunod, lahat ay nakatiming na parang fashion show. Pagkatapos ay pumasok ang mga singsing na dala ng 2 batang may blonde na buhok, mga anak ng mga kaibigan ni Victoria, at pagkatapos ay ang nobya. Bumaba si Victoria sa pasilyo na nakaakbay sa kanyang ama, si Hinoong Enrique de Guzman, isang lalaking may puting buhok at postura ng isang taong sanay mag-utos. Ang kanyang damit ay puro French lace, may 3 metro ang haba ng tela sa likod, cathedral veil. Siguro nagkakahalaga ng 300,000 ang damit lang. Nagliliwanag siya, perpektong ngiti, tagumpay na tingin. Naghihintay si Sebastian sa altar. Black suit na tailor-made, silk tie, may wax ang buhok, gwapo. Gwapo ang anak ko. Ngunit nang tingnan ko siya ay hindi ko na nakita ang batang kinalong ko sa aking mga braso. Nakita ko ang isang estranghero. Mabilis ang seremonya. Ang civil judge nagsasalita tungkol sa pag-ibig, sa commitment, sa pagkakaisa. Umiyak si Victoria, mga luha na ensayo. Sigurado ako. Ngumiti si Sebastian. Nagpalitan sila ng singsing, naghalikan, nagpalakpakan ang lahat. Nagpalakpakan din ako. Nanganglamig ang aking mga kamay, nakakuyom ang aking puso, ngunit nagpalakpakan ako. Pagkatapos ay dumating ang reception, napakalaking bulwagan na pinalamutian na parang hanging garden, mga mesa na may French linen tablecloth, floral arrangements ng mga bihirang orchid,
imported na baso. Pagkain na French style, appetizer, main course, dessert, Chilean wine, export tequila, Italian liqueur, lahat ng mabibili ng pera, maliban sa dignidad, maliban sa tunay na pag-ibig, maliban sa pagkatao. Nagsimula ang mga talumpati. Unang nagsalita ang ama ni Victoria. Nagsalita siya tungkol sa tradisyon ng pamilya, sa karangalan ng pagtanggap kay Sebastian sa pamilya de Guzman, sa kahalagahan ng pagpapanatili ng mga halaga, ng pagpapanatili ng mga legacy, ng paggalang sa mga apelyido. Ironiko, isinasaalang-alang na si Sebastian ay literal na nagpapalit ng apelyido. Pagkatapos ay umakyat si Victoria sa entablado, kinuha ang mikropono at nagsimula ng may emosyonal na boses. Gusto kong pasalamatan ang aking pamilya, ang mga de Guzman sa pagpapalaki sa akin ng may labis na pagmamahal, ng may labis na istruktura, ng may labis na halimbawa. Sa aking mga magulang, sa aking mga lolo't lola, sa lahat ng bumuo ng apelidong ito na ngayon ay buong pagmamalaki kong dala. Tiningnan niya si Sebastian na nakaupo sa tabi niya. At gusto kong pasalamatan si Sebastian sa pagpili na maging bahagi ng pamilyang ito, sa pagpili ng aming apelyido, sa pagpili ng aming tradisyon. Napakalakas na palakpakan. Walang nakapansin, walang nakakita sa saksak na kinakatawan ng mga salitang iyon para sa akin, ngunit nakita ko at naramdaman ko. Pagkatapos ay turno na ni Sebastian. Tumayo siya, kinuha ang mikropono, huminga ng malalim. Ngayon ay isang araw ng bagong simula para sa akin. Isang araw ng pagbabago, ng ebolusyon, ng pagiging lalaki na laging gusto kong maging. Kumuha siya ng papel mula sa bulsa ng kanyang suit. Sa katunayan, gusto kong samantalahin ang espesyal na sandaling ito para ibahagi sa inyong lahat ang isang mahalagang desisyon. Opisyal na. Simula bukas, ang pangalan ko ay magiging Sebastian de Guzman Reyes. Ipinakita niya sa screen sa likod niya ang kanyang bagong birth certificate na issue na nakarehistro na, Sebastian de Guzman Reyes. Reyes sa dulo, maliit, halos hindi nakikita. Ito ay isang pagpupugay sa pamilya ni Victoria na tumanggap sa akin bilang anak at isang bagong kabanata sa aking kasaysayan. Dagdag na palakpakan, dagdag na ngiti, dagdag na pagbati. Nandoon lang ako nakaupo, hindi gumagalaw, nakatingin sa dokumentong iyon na ipinapakita. Nagawa niya ito ng opisyal, legal, walang balikan. Ang probisyon ay na-activate na. Hinigpitan ni Lucia ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Mang Roberto, bulong niya. Dahan-dahan akong umiling. Hindi pa. Hayaan silang mag-enjoy ng kaunti pa dahil mas masakit ang pagbagsak kung sila ay nasa tuktok ng bundok kapag sila ay bumagsak. Nagpatuloy ang party. Hinain ng hapunan, pinutol ang 6-layer cake, first dance ng mga bagong kasal, habang kinukunan ng lahat ng litrato sina Victoria at Sebastian na parang cover ng magazine. Siya ay nakasuot ng napakamahal na damit. Siya ay nakangiti na parang nanalo sa loto at sa isang paraan, iniisip niyang nanalo siya. Kaunti lang ang kinain ko. Ang beef Wellington ay dapat masarap, ngunit parang abo ang lasa sa aking bibig. Uminom ako ng kalahating baso ng alak. Kailangan kong maging ganap na mahinahon para sa susunod. Kinakabahan si Lucia sa tabi ko. Naglalaro siya sa napkin. Tinitingnan niya ako paminsan-minsan, naghihintay ng senyas, bulong ko. Malapit na. Pagkatapos ng sayaw, kinuha ng DJ ang kontrol. Masiglang musika, puno ng tao ang dance floor. Si Sebastian at Victoria ang nasa gitna ng lahat, napapalibutan ng mga kaibigan, nagsiselfie, umiinom. Tiningnan ako ni Lucia. Ngayon, lumakad ako patungo sa sound technician. Batang lalaki na hindi hihigit sa 25 taong gulang, may earphones sa leeg, kinokontrol ang laptop. Bata, kailangan ko ng pabor. Magkano ang 5 minuto sa mikropono? Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Gusto niyo po bang magtalumpati? Oo, ngunit tapos na ang oras ng mga talumpati, sir. Sabi ng wedding planner na, kinuha ko ang 1,000 na bills mula sa aking pitaka, inilagay sa kanyang kamay. 5 minuto, tungkol sa anak ko. Ako ang ama ng ikakasal.
Tiningnan niya ang pera, tiningnan niya ako, tumango. Sige po, pero pagkatapos ako po ay walang pananagutan. Kung magalit ang wedding planner, hindi siya magagalit, ipinapangako ko. Dahan-dahan niyang binaba ang volume ng musika, kinuha ang mikropono, kinatok para subukan. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong bulwagan. Huminto ang mga tao sa dance floor. Tumingin sa entablado, nagtataka. Kumunot ang noo ni Sebastian sa kabilang dako ng bulwagan. May mukha si Victoria ng isang taong nakaramdam na may mali. Umakyat ako sa 3 baitang hanggang sa maliit na plataporma kung saan nagtatrabaho ang DJ. Kinuha ko ang mikropono, hindi nanginginig ang aking kamay. Magandang gabi sa inyong lahat, nagsimula ako. Matatag, malinaw ang boses. Alam kong hindi ito plinano, ngunit gusto kong humingi ng ilang minuto ng inyong atensyon. Ako si Roberto Reyes, ama ng ikakasal. Nagsimulang lumapit sa akin si Sebastian na may mukhang gulat. Si Victoria ay sumusunod sa likod, ngunit nagpatuloy ako. Ngayon ay isang espesyal na araw. Nagpakasal ang anak ko sa babaeng mahal niya at opisyal niyang binago ang kanyang pangalan na matagal na niyang ninanais. Pos, Sebastian de Guzman Reyes. Maganda, hindi ba? Nagtawanan ng ilang tao, iniisip na ito ay isang mapagmahal na biro ng ama. Ngunit may isang bagay na hindi ninyo alam. Isang probisyon, isang legal na detalye na sa tingin ko ay mahalagang ibahagi sa masayang sandali na ito. Nasa 3 metro na lang si Sebastian mula sa akin ngayon. Papa, ano ang ginagawa mo? Hindi ko siya pinansin. Patuloy akong tumingin sa mga bisita. 4 na buwan na ang nakakaraan, binago ko ang aking testamento. Ako ang may-ari ng Reyes Textiles, isang kumpanya na kumikita ng P1 billion kada taon na nagtatrabaho ng 340 katao. Kumpanya na binuo ko ng mag-isa mula sa wala matapos mamatay ang asawa ko. Tahimik na tahimik ang bulwagan. Ngayon ay maririnig mo ang yelo na natutunaw sa mga baso. Sa bagong testamento, lumikha ako ng isang napakalinaw na probisyon. Ang lahat ng direktang inapo na tumalikod sa apelidong Reyes, legal na pinapalitan ito o inilalagay ito sa pangalawang posisyon, ay automatikong nawawalan ng lahat ng karapatan sa aking ari-arian. Namuti si Sebastian, puti tulad ng mantel sa mesa, puti tulad ng damit ni Victoria. At ngayon, patuloy ko ng mas matatag ang boses, opisyal na pinatunayan ng anak ko ang pagbabago ng kanyang pangalan sa Sebastian de Guzman Reyes. Reyes sa huli, sa pangalawang posisyon. Sinubukan ni Victoria na agawin ang mikropono sa aking kamay. Roberto, hindi ito ang oras o lugar para... Umurong ako ng isang hakbang. Hindi niya naabot. Sa makatuwid, alinsunod sa nakarehistro sa notaryo 4 na buwan na ang nakakaraan na may legal na bisa, hindi na mababawi, ang anak ko ay kakatapos lang tumalikod sa lahat ng mana. Hindi siya makakatanggap ng isang kusing mula sa kumpanya. Hindi siya makakatanggap ng real estate. Hindi siya makakatanggap ng mga investments, wala. Pumutok sa bulungan ng bulwagan. Nagbalingan ang mga tao para tingnan si Sebastian, na paralisado sa gitna ng dance floor na parang estatwa ng asin. Papa! Sigaw niya sa wakas. Hindi mo ito maaaring gawin. Ako ang nag-iisang anak mo. Hindi na, sagot ko. At sa pagkakataong ito ay ngumiti ako. Sinanyasan ko si Lucia. Tumayo siya mula sa aming mesa sa sulok, awkward, namumula sa kaba, ngunit lumapit. Nang makalapit siya sa akin, inabot ko ang kanyang kamay, hinigpitan niya. Gusto kong ipakilala sa inyong lahat si Lucia Manalo Reyes, Head of Design ng aking kumpanya sa loob ng 11 taon at ngayon ay legal na ampon kong anak. Dagdag na bulungan, dagdag na gulat, nagsisimula ng kumuha ng video ang mga cellphone. Si Lucia ang makakatanggap ng 55% ng shares ng Reyes Textiles. Siya ang makakatanggap ng aking condominium unit sa BGC. Nagkakahalaga ng 20 milyon, siya ang makakatanggap ng onyx pin na ito. Mana mula sa aking ina na ginamit ko sa aking sariling kasal. Kinuha ko ang pin mula sa aking suit, ikinabit sa kanyang damit. Umiiyak si Lucia. Umakyat si Sebastian sa entablado. Sinubukan niyang agawin ang mikropono sa aking kamay. Baliw ito. Hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Ako ang iyong dugo.
Tiningnan ko siya sa mata. Ang mga matang iyon nakilala ko simula pa noong araw na siya ay ipinanganak. Ang dugo ay walang ibig sabihin, Sebastian. Ikaw ang nagturo sa akin yan nang sabihin mong kinasusuklaman mo ang apelyido ko, nang plinano mong manipulahin ako, traidorin ako, ibenta ang aking kumpanya para bayaran ang mga utang ng iyong asawa. Namutla si Victoria. Alam ko ang lahat. Putol ko. Ang mga email sa abogado, ang plano na papirmahin ako ng power of attorney, ang proposal ng pagbebenta sa Chinese group, ang P2 milyon na utang na mayroon siya at binabayaran mo gamit ang perang idinedeposito ko sa iyong account. Doon, sa harap ng 200 tao, inilabas ko ang lahat. Nanginginig si Sebastian sa galit o sa gulat, hindi ko alam. Traidor ka, Papa. Hindi, anak. Ikaw ang nagtraidor. Ako lang ang nag-ayos ng mga account. Tiningnan niya si Victoria, tiningnan siya nito at sa sandaling iyon ay nakita kong bumaliktad ang kanilang mundo. Sabi mo, tatanggapin niya ako, Victoria, sigaw niya. Sabi mo, sa kaunting presyon lang ay susuko siya. Tumahimik ka, balik sigaw niya. Ang kasal ay nagugunaw doon mismo sa harap ng lahat, ngunit hindi pa ako tapos. Ang natitirang 45% ng kumpanya ay mapupunta sa Maria Elena Reyes Institute, isang foundation na binuo ko bilang pagpupugay sa aking yumaong asawa, ina ni Sebastian, isang babae na, kaiba sa kanyang anak, ay may dangal. Ibinalik ko ang mikropono sa DJ, bumaba ako sa entablado. Sumunod sa akin si Sebastian, hinawakan ang aking braso. Papa, itigil mo ito. Maaari tayong mag-usap, ayusin ito. Palitan ko ulit ang pangalan ko. Babalik ako sa pagiging Reyes lang kahit ano pa, ngunit huwag mo akong gawin ito. Tiningnan ko ang kanyang braso na humihigpit sa akin. Pagkatapos ay tiningnan ko siya. Bitawan mo ako, Papa. Sinabi ko nang bitawan mo ako. Binitawan niya. Nagpasya ka, Sebastian. Pinili mo ang apelyido na nagbubukas ng pinto. Pinili mo ang babae na ginagamit ka. Pinili mo ang madaling pera sa halip na tapat na trabaho. Ngayon ay mabuhay ka sa iyong mga desisyon. Tinalikuran ko siya. Sumama sa akin si Lucia. Naglakad kami patungo sa labasan ng bulwagan. 200 tao ang nakatingin ng tahimik. Sa pinto ay huminto ako. Tumingin ako sa likod sa huling pagkakataon. Si Sebastian ay nasa gitna ng dance floor. Nag-iisa, gusot ang suit, mukha ng isang taong nawalan ng lahat. Nakaupo si Victoria sa isang upuan. Nakasubsob ang ulo sa mga kamay, nakababa ang belo ng kasal sa sahig. Nagbubulungan ang mga bisita, kumukuha ng video, kumukuha ng litrato. Ang perpektong kasal ay naging sirkus, at naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Hindi ito kagalakan, hindi ito kalungkutan, ito ay paglaya. Tara na, anak, sabi ko kay Lucia. Hindi na natin lugar dito. Lumabas kami ng magkasama, ama at anak. Hindi sa dugo, kundi sa pagpili. At ang pagpili, natutunan ko, ay mas mahalaga. Ang mga sumunod na araw ay isang bagyo. Noong linggo ng umaga, isang araw pagkatapos ng kasal, hindi tumigil sa pagring ang cellphone ko. Mga tawag mula kay Sebastian, 17 missed calls bago mag-alas 9 ng umaga. Mga mensahe na puro malalaking letra, puno ng desperasyon. Papa, sagutin mo, kailangan nating mag-usap. Hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Idedemanda kita. I-block ko ang kanyang numero. Sinubukan din ni Victoria ang 5 tawag, 2 mensahe. Ang pangalawa ay nagsasabing, Roberto, ito ay paghihiganti na walang awa. Sinasira mo ang sarili mong anak dahil sa pagmamalaki. Anong uri ng ama ang gumagawa niyan? I-block ko rin siya. Noong Lunes ng umaga, tumawag si Abogado Fernando Castro. Roberto, nakipag-ugnayan ng abogado ni Sebastian. Gusto nilang iimpong ng testamento. Maaari nilang subukan, sagot ko habang umiinom ng kape sa kusina, nakatingin sa labas ng bintana. Alam ko binigyan ko na sila ng babala. Nadesperado na siya. Sinasabi niya na iaangat niya ang kaso ng pamimilit, manipulasyon, na hindi ka nasa perpektong estado ng pag-iisip ng pumirma ka. Tumawa ako, isang tuyo na tawa. Meron akong medical certificate mula 4 na buwan na ang nakakaraan. Kumpletong check-up, perpektong kalusugan ng pag-iisip.
Tatlong testigo sa harap ng notaryo na maaaring kumpirmahin na ako ay may katinuan at may malay. Walang saysay, alam ko. Nagpapaalala lang ako na magiging pangit ang sitwasyon. Susubukan niya ang lahat. Hayaan siyang subukan. At sinubukan niya. Noong Martes, lumitaw si Sebastian sa pagawaan. Hindi siya pinapasok ng mga gwardya. Nandoon lang siya sa gate, sumisigaw, nag-iingay, hanggang sa nagbanta silang tatawag ng pulisya. Umalis siya. Noong Miyerkules, nagpadala siya ng sulat, 5 pahina na sulat kamay. Nagsimula sa "Mahal kong Papa" at nagtapos sa "Iyong anak na nagmamahal sa iyo." Sa gitna ay isang halo ng paghingi ng tawad, mga akusasyon, mga pangako, mga nakatagong banta. Inilagay ko ang sulat sa isang drawer, hindi ako sumagot. Noong Biyernes, sinubukan niya ang isa pang taktika. Lumitaw siya sa bahay ko ng gabi. Mayroon pa rin siyang susi, regalo na ibinigay ko sa kanya noong siya ay 20 taong gulang. Ngunit pinalitan ko ang lahat ng kandado noong Lunes. Nag-doorbell siya ng 40 minuto ng tuloy-tuloy. Sumigaw mula sa bangketa. Nagsimulang sumilip sa mga bintana ang mga kapitbahay. Sa wakas ay umalis siya. Kinabukasan ng Sabado, 1 linggo pagkatapos ng kasal, tumawag si Pia sa akin. "Mang Roberto, may balita po ako. Hindi ko po alam kung maganda o masama." "Sabihin mo." Nag-file ng divorce si Victoria. Nandoon lang ako tahimik ng ilang segundo. Napakabilis. Nag-aliga siya ng incompatibility, hindi na maayos na pagkakaiba. At mayroon pa, gusto niyang kunin ang loft na binili ko para sa kanya. Nagawa niyang ilagay sa pangalan niya bago ang kasal. Estate planning daw niya. Dahil hindi sila nagkaroon ng panahon para gumawa ng prenuptial agreement, inaangkin niyang may karapatan siya sa kalahati ng mga ari-arian na nakuha sa panahon ng relasyon. Siyempre, laging matalino si Victoria. Nagpakasal siya na iniisip na yayaman siya. Nang matuklasan niyang wala siyang matatanggap, tumalon siya sa barko, ngunit sinigurado niyang may madadala siya. At si Sebastian? Sa pagkakaalam ko po, nakatira siya sa isang hotel apartment sa Tondo, yung mga 500 ang gabi. Anak ko, na nabubuhay sa 50,000 kada buwan, ay nasa isang murang hotel room. Dapat akong makaramdam ng awa. Dapat. Ngunit hindi ko ito naramdaman at ang kotse ay ibinalik. Hindi niya kayang bayaran ang monthly payments. Nakaupo siya sa Uber. Ang BMW na ibinigay ko ay ibinalik. Nakahanap po siya ng trabaho. Sinubukan niya, ngunit mahirap. Ang video ng kasal ay naging viral sa social media. Mahigit 2 milyong views. May mga taong nagko-comment, nagbabahagi, gumagawa ng memes. Nakilala siya bilang ang anak na walang utang na loob. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na kakalat ng ganoon ang kwento. At si Victoria ay nawala. Binura ang kanyang mga social media. Sinasabi nilang bumalik siya sa kanyang mga magulang sa Batangas. 2 buwan ang lumipas, patuloy pa rin si Sebastian na sinusubukang makipag-ugnayan sa akin, ngunit mas humaba ang mga pagitan. Una ay tumatawag siya araw-araw, pagkatapos ay bawat ibang araw, pagkatapos ay 1 beses sa 1 linggo. Nagbago ang tono ng mga mensahe, mula sa pag-aakusa hanggang sa pagmamakaawa. "Papa, wala na akong ibang kasama. Papa, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Papa, gusto ko lang na patawarin mo ako. Hindi mo kailangang bigyan ako ng anuman, gusto ko lang makipag-usap." Ngunit hindi ako sumasagot. Dahil ang kapatawaran ay hindi automatiko. Ang kapatawaran ay hindi sa pilitan. At ang kapatawaran, higit sa lahat, ay hindi nagbubura ng mga konsekwensya. Samantala, nagpatuloy ang buhay. Opisyal na kinuha ni Lucia ang pamamahala ng Reyes Textiles. Binago namin ang buong administrative structure. Nagdala siya ng bagong ideya, bagong enerhiya, tunay na respeto para sa kasaysayan ng kumpanya. Naglunsad kami ng isang linya ng sustainable clothing na gawa sa organic fabrics. Conscious production. Agad itong naging tagumpay. Mga artikulo sa mga espesyalisadong magazine, papuri mula sa mga influencers, mga order mula sa ibang bansa. Tumaas ang benta ng 31% sa unang 3 buwan sa ilalim ng kanyang pamamahala. 31% higit pa sa kayang gawin ni Sebastian
kasama ang lahat ng kanyang diploma at pagmamataas. Nagbukas kami ng branch sa Cebu, lumikha ng 25 bagong trabaho. Ang Maria Elena Reyes Institute ay lumawak. Nagsimulang mag-alok ng mga kurso hindi lang sa pananahi, kundi sa disenyo, sa pattern making, sa fashion management. Ang kumpanya na gustong ibenta ni Sebastian ay nasa rurok ng tagumpay at siya ay lumulubog. 3 buwan pagkatapos ng kasal, binigyan ako ni Pia ng isa pang balita. Mang Roberto, may balita po ako. Hindi ko po alam kung maganda o masama. Sabihin mo. Nakahanap po ng trabaho si Sebastian. Tiningnan ko siya, saan? Sa isang maliit na marketing agency, community manager, sahod. 50,000 kada buwan. 50,000 mas mababa sa kalahati ng pocket money na binibigay ko sa kanya. At kumusta siya? Buntong hininga si Pia. Payat po, mahaba ang buhok, magulo ang balbas. Nakita ko po siya noong isang araw sa kalsada malapit sa pagawaan. Sa tingin ko po ay minsan nagpapasyal-pasyal siya rito. Medyo kumuyom ang puso ko, kaunti lang. Nakita ka niya? Nakita po niya ako, nagsenyales. Nagkunwari po akong hindi nakita at mabilis na pumasok, katahimikan. Nagawa ko po bang mali, Mang Roberto? Hindi. Ikaw ang aking empleyado. Hindi mo maaaring paghaluin ang mga bagay. Ngunit ng gabing iyon, mag-isa sa bahay, naisip ko si Sebastian, payat, may balbas, nagsenyales kay Pia sa kalsada. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ay naramdaman ko ang isang bagay na parang, hindi ko alam, hindi ito awa. Marahil ay pagluluksa. Pagluluksa para sa anak na akala ko ay mayroon ako, ngunit hindi kailanman nag-exist. 4 na buwan pagkatapos ng kasal ay nakatanggap ako ng isang certified letter. Hindi ito mula kay Sebastian, ito ay mula sa kanyang abogado, opisyal na tinatapos ang judicial challenge. Wala itong legal na batayan, kinikilala ang validity ng testamento, isinara ang kaso, tapos na ng legal, sa wakas ay tapos na. Hindi na si Sebastian ang aking tagapagmana. Wala siyang karapatan sa anuman at wala nang balikan. Nang gabing iyon ay binuksan ko ang isang bote ng alak, hindi para magdiwang, para lang iproseso. Maagang umuwi si Lucia, tahimik ang bahay. Umupo ako sa teras, nakatingin sa madilim na hardin. Ang mga puno ay gumagalaw sa hangin. Naisip ko ang lahat ng nangyari, sa mga desisyon, sa mga konsekwensya. Sa katarungang ako mismo ang nagpatupad at nagtanong ako, sulit ba? Mabilis ang sagot, malinaw. Walang duda, oo, dahil hindi ko sinira ang anak ko. Siya lang ang sumira sa sarili niya. Ako lang ang tumangging masira kasama siya. At kung ginagawa akong masamang ama niyan, sige. Mas gusto kong maging masamang ama at marangal na lalaki kaysa perpektong ama at basahan ng anak na walang utang na loob. 6 na buwan pagkatapos ng gabing iyon sa Four Seasons, nakaupo ako sa isang cafe sa Palawan, nakatingin sa dagat. Umiinom ng kape na nagkakahalaga ng 100 at sulit ang bawat sentimo. Palawan. Ako, si Roberto Reyes, na nagugol ng 40 taon ng buhay ko nang hindi umaalis sa Metro Manila, ay nasa Palawan. Ideya iyon ni Lucia. 2 linggo pagkatapos opisyal na kunin ang pamamahala, pumasok siya sa opisina ko na may sobre. Mang Roberto, may binili po ako para sa inyo. Sa loob ay may ticket ng bus. Metro Manila papuntang Palawan, executive class, open date. Lucia, ano ito? Maglalakbay po kayo, magkakakilala kayo ng Pilipinas, mabubuhay kayo, ngunit ang kumpanya ay magiging maayos. Ako ang bahala, si Pia ang bahala, ang team ang bahala. Ibinigay na ninyo ang buong buhay ninyo sa lugar na ito. Ngayon ay panahon na para bigyan ninyo ang sarili ninyo. Sinubukan kong makipag-argumento, ngunit matatag siya. Hindi po ito hiling, Mang Roberto, ito po ay utos. Kayo ang may-ari, ngunit ako ang direktor at ito ang aking unang executive decision. Magbabakasyon po kayo ng 3 buwan, Palawan, Baguio, Cebu, kahit saan ninyo gusto, ngunit aalis po kayo. Kaya umalis ako ng mag-isa, walang fixed itinerary, walang pagmamadali. Nagugol ako ng 2 linggo sa Palawan, bumisita sa El Nido, natikman ang artisan mezcal, gin, naglakad sa mga kalye ng bayan, kumain ng sariwang seafood sa palengke.
Pagkatapos ay pumunta ako sa Baguio, umarkila ng maliit na kwarto sa isang inn malapit sa sentro. Maaga akong bumangon, pumunta sa palengke para bumili ng pandesal at kesong puti. Pagkatapos ay bumalik at dahan-dahan akong umiinom ng kape, nakatingin sa labas ng bintana sa mga bundok. Sa hapon ay kumuha ako ng painting lessons sa watercolor sa isang art school para sa mga turista. Ako, na nagugol ng buong buhay ko sa pagguhit ng mga pattern ng damit, ay nagpinta ng mga landscape. Hindi ako magaling, ngunit hindi mahalaga. Naging therapeutic ito. Sa gabi ay kumakain ako ng mag-isa sa maliliit na restaurant, sinigang, lechon, pandesal ng Baguio, nakikipag-usap sa waiter na nagsasalita ng 3 salita ng Ingles at nakakatuwa ang aking accent. Sa unang pagkakataon sa 69 taon ay nabubuhay ako para sa sarili ko. Hindi ko na kailangang bumangon ng alas 5 ng umaga para subaybayan ang produksyon. Hindi ko na kailangang ayusin ang mga krisis ng supplier. Hindi ko na kailangang mag-isip tungkol sa mga table, sa inventaryo, sa mga deadline, at higit sa lahat, hindi ko na kailangang mag-isip sa isang anak na walang utang na loob. Well, sinasakop pa rin ni Sebastian ang isang espasyo sa aking ulo. Hindi mo buburahin ang 41 taon ng kasaysayan. Hindi mo makakalimutan ang isang anak, gaano man siya kasama. Ngunit nagbago ang sakit. Dati, ito ay isang bukas na sugat na dumudugo, na masakit sa bawat paghinga. Ngayon ay isang peklat. Nandoon pa rin ito, nanggugulo pa rin kapag hinawakan ko, ngunit kaya kong mabuhay dito. Isang hapon, nakaupo sa cafe na iyon sa harap ng plaza sa Palawan, nagring ang cellphone ko. Si Lucia yon. Video call. Mang Roberto, kumusta po kayo dyan? Binalik ko ang kamera para ipakita sa kanya ang tanawin. Sumigaw siya. Napakaganda. Mukha po kayong ibang tao. Pumayat po kayo. Nagpagupit po kayo. Totoo iyon. Pumayat ako ng 10 kila sa paglalakad sa mga kolonyal na kalye. Nagpagupit ako ng maikling moderno sa isang barberya sa Baguio. Nakabili ako ng bagong makulay na damit, iba sa itim at kulay abo na laging suot ko. Kumusta ang kumpanya? Tanong ko. Napakaganda. Ang sustainable collection ay sold out na po. Lahat, Mang Roberto. Mayroon kaming waiting list at nag-seal kami ng kontrata sa isang chain of stores sa Germany. Mag-e-export na po kami sa Europa. Naramdaman ko ang pagmamalaki na umakyat sa aking dibdib. Napakatalino mo, anak. Natuto po ako sa pinakamagaling. Ngumiti siya. Pagkatapos ay naging seryoso. Mang Roberto, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Kumuyom ang sikmura ko. Ano? Lumitaw po ulit si Sebastian sa paggawaan. Huminga ako ng malalim. At humingi po ng kausap kayo. Sabi niya po ay ayaw niyang gumawa ng ingay. Gusto lang niyang makipag-usap. Pinapasok ko po siya. Lucia, alam ko ngunit naisip kong dapat mong pakinggan ang kanyang sasabihin. Para sa inyo. Katahimikan. Masama po ang kalagayan niya, Mang Roberto. Napakasama. Payat. Lumang damit. Malalim ang eye bags. Sabi niya po ay nawalan siya ng trabaho sa agency. Nag-freelance. Kumikita ng mga 15,000 kada buwan. Nakatira sa isang inuupahang kwarto sa Tondo. Kasama ang 2 pang kabataan. 15,000 kada buwan. Shared room. Anak ko, na nabubuhay sa 50,000 at isang loft ay nasa isang shared room sa 15,000. Ano ang gusto niya? Humingi po siya ng tulong. Sabi niya po ay ayaw niya ng pera, ayaw niya ng kumpanya, ayaw niya ng anuman, gusto lang niyang makausap kayo, gusto lang niya ng pagkakataon na humingi ng tawad. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang araw ng hapon sa Palawan ay nagpapainit sa aking mukha, ngunit malamig ang naramdaman ko sa loob. At ano ang sinabi mo? Sabi ko po ay kakausapin ko kayo, ngunit ang desisyon ay sa inyo lang. May sinabi pa ba siya? Nag-aalangan si Lucia. Sabi niya po na ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya ay hindi ang pagpapalit ng apelyido, kundi ang paglimot kung sino ang nagbigay nito sa kanya. Naramdaman ko ang isang bagay na gumalaw sa aking dibdib. Hindi ito kapatawaran, hindi pa. Ngunit ito ay isang maliit na bitak sa pader ng yelo na binuo ko. Lucia, itago mo ang kanyang contact. Pagbalik ko ay magdedesisyon ako kung ano ang gagawin.
Sige po, Mang Roberto. Ibinaba namin ang tawag. Nandoon lang ako, nakatingin sa Arno, hindi nakatingin sa plaza sa ilalim ng araw sa Palawan, mga turista na kumukuha ng litrato, isang mag-asawang matatanda na naglalakad na magkahawak ang kamay. Naisip ko si Sebastian, sa sirang lalaki na siya ngayon, sa mga konsekwensya ng kanyang sariling mga desisyon. Isang bahagi ko, ang bahaging iyon ng ama na hinding-hindi namamatay, ay gustong tumakbo pabalik sa Metro Manila, yakapin siya, sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging lalaki, ang bahaging nakaligtas, na nagtayo, na tumangging tapakan, ay alam na ang madaling kapatawaran ay walang itinuturo. Kung bumalik ako ngayon, kung ililigtas ko siya ngayon, wala siyang matututunan. Ito ay isa lamang siklo ng pagkakamali at pagliligtas. Kaya nagpasya ako, tatapusin ko ang aking biyahe. Mabubuhay ako sa 3 buwan na ibinigay sa akin ni Lucia. Magpipinta ako ng hindi maganda, kakain ng maayos, maglalakad ng walang direksyon. At pagbalik ko, pagkatapos ay magdedesisyon ako kung gusto kong makipag-usap sa anak ko. Hindi para magpatawad. Hindi pa, ngunit marahil para makinig, dahil minsan ang pakikinig ay ang unang hakbang na. Minsan, tinapos ko ang aking kape, binayaran ang bill, tumayo at naglakad sa mga makikitid na kalye ng Palawan, sinadyang mawala, nadiskubre ang mga eskinita na wala sa tourist map. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada ay naramdaman kong magaan, malaya, buo. Nawalan ako ng anak, ngunit nagkaroon ako ng anak. Nagkaroon ako ng dignidad. Natagpuan ko muli ang sarili ko at natuklasan ang isang mahalagang bagay. Maaari mong mahalin ang isang tao sa malayo. Maaari mong hilingin ang pinakamabuti para sa isang tao nang hindi hinahayaan na sirain ka ng taong iyon. Ang pag-ibig ay hindi walang katapusang sakripisyo. Ang pag-ibig ay hindi pagtanggap ng kahihiyan. Ang pag-ibig ay hindi pagbibigay ng lahat at walang matatanggap. Ang tunay na pag-ibig ay may limitasyon, may respeto, may resiprosidad. At kung matututunan iyon ng anak ko balang araw, kung magiging tunay na lalaki siya, marahil ay maaari kaming sumubok muli. Ngunit sa ngayon ay maayos ako. Ako, si Roberto Reyes, ang lalaking nagsimula sa pananahi sa likod ng kanyang bahay, ang lalaking bumuo ng isang imperyo nang sabihin nilang hindi niya magagawa, ang lalaking nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin na hindi sa kanyang sariling anak ng kinakailangan. Ang Reyes ay hindi kailanman apelyido ng construction worker. Ang Reyes ay laging apelyido ng mandirigma at ang mandirigmang ito ay nagsisimula pa lang mabuhay. Bumalik ako sa Metro Manila noong Marso, halos 4 na buwan pagkatapos kong umalis. Lumapag ang eroplano sa Naya isang Huwebes ng umaga. Kulay abo ang langit, yung amoy ng kabisera na makikilala mo lang kapag bumalik ka mula sa labas. Halo ng basang aspalto, polusyon at nostalgia. Sinundo ako ni Lucia sa airport. Nang makita niya akong lumabas sa domestic arrivals, halos hindi niya ako nakilala. Mang Roberto, iba po kayo. Oo, totoo. Maiksi ang buhok na may ilang mas matingkad na hibla mula sa labis na sikat ng araw, bagong salamin, mas modernong damit, mas madali ang ngiti sa mukha. Maganda ang maglakbay, sabi ko habang niyayakap siya. Sa daan pa uwi ay ikinuwento niya sa akin ang lahat. Ang kumpanya ay nagtala ng record sa benta. Ang branch sa Cebu ay napakagaling, kaya nagpaplano na sila ng pangalawa sa Davao. Ang Maria Elena Reyes Institute ay nagtapos na ang unang batch ng 50 estudyante. Lahat ay may trabaho na. At si Sebastian? Tanong ko. Mas madali ang paglabas ng tanong kaysa sa akala ko. Tiningnan ako ni Lucia ng patingin, nagmamaneho sa EDSA. Medyo maayos na po siya. Nakahanap ng permanenteng trabaho. Social media manager sa isang maliit na startup. 60,000 kada buwan. Hindi po gaanong kalaki, ngunit tapat. 60,000. Sapat para mabuhay ng may kahinhinan. Sinubukan ka ba niyang kontakin ulit? Minsan po 2 linggo na ang nakakaraan. Nagpadala po ng sulat sa pagawaan para po sa inyo. Itinago ko po. Nang dumating ako sa bahay, ibinigay sa akin ni Lucia ang sobre. Simpleng papel, sulat kamay,
Maingat na nakasulat ang address, walang mali, na para bang mahalaga ang bawat salita. Naghintay ako na umalis siya bago buksan. 3 pahina ang sulat. Masikip ang sulat, may ilang salitang mantsado, luha, marahil. Nagsimula ito ng ganito. Papa, hindi ko po alam kung babasahin ninyo ito. Hindi ko po alam kung karapat-dapat akong basahin ninyo. Ngunit kailangan kong sumulat, kahit kanino, para lang maayos ang aking sariling mga iniisip. Sinira ko ang lahat, hindi po kayo, ako po. Nagugol ako ng 6 na buwan sa pagsisisi sa lahat. Sa inyo kay Victoria, sa tadhana, sa kahit ano, ngunit sa kaibuturan ay laging alam ko. Kasalanan ko, mayroon ako ng lahat. Isang ama na walang kondisyon na nagmamahal sa akin. Isang kumpanya na binuo sa sakripisyo, handa nang maging akin. Isang apelyido na nagdadala ng kasaysayan, pawis, dangal. At ano ang ginawa ko? Nilura ko ang lahat. Hindi dahil minanipula ako ni Victoria, bagaman sinubukan niya, kundi dahil ako ay makasarili, walang laman, mayabang bago pa siya. Ipinakita niya lang kung sino ako. Ngayon ay nakatira ako sa isang 20 metro kuwadrado na kwarto. Nakikihati ako ng banyo sa 2 estranghero. Gumigising ako ng alas 6 ng umaga para sumakay ng punong LRT. Kumikita ako ng 60,000 na halos hindi sapat para sa renta, pagkain, bills. At alam mo ba, sa unang pagkakataon sa buhay ko ay naiintindihan ko ang pinagdaanan ninyo. Naiintindihan ko kung ano ang tunay na pagtatrabaho, kung ano ang kumita ng pera ng tapat, kung ano ang tumingin sa salamin at igalang ang lalaking nandoon. Hindi ako humihingi ng anuman, Papa. Hindi ko gusto ng pera. Hindi ko gusto ang kumpanya. Hindi ko gusto ng mana. Gusto ko lang na malaman ninyo. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko na ang Reyes ay hindi kailanman apelyido na kahiya-hiya. Ako ang kahiya-hiya. Naiintindihan ko na hindi ninyo ako trinaydor. Ako ang naunang nagtraidor sa inyo at naiintindihan ko na kung swerte ako, marahil sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos patunayan na nagbago talaga ako, marahil ay ibibigay ninyo sa akin hindi ang gusto ko, kundi ang hindi ko kailanman pinahalagahan. Isang pag-uusap, isang kape, isang pagkakataon na maging anak ulit, hindi anak na tagapagmana, hindi anak na interesado, kundi isang anak na may pagmamahal at pagsisisi. Sebastian Reyes, dahil ang De Guzman ay hindi kailanman tunay na akin. Natapos kong basahin, dahan-dahan kong nilupi ang sulat, ibinalik sa sobre, hindi ako umiyak. Ngunit naramdaman ko ang isang bagay na gumalaw sa akin, tulad ng yelo na nagsisimulang matunaw. 3 araw akong nag-isip. Sa ika-4 na araw ay tinawagan ko siya. Sinagot niya sa ikalawang tawag. Balisa, takot ang boses. Papa? Sebastian. Katahimikan sa kabilang dako. Narinig ko siyang huminga ng malalim, sinusubukang kontrolin ang sarili. Hindi ako naniwala nang makita ko ang pangalan mo sa screen. Natanggap ko ang sulat mo at gusto kitang makita. Sabado, alas 10 ng umaga, sa panaderya malapit sa dati mong bahay sa Tondo. Yung pinupuntahan natin nung bata ka. Nandoon po ako, Papa. Ipinapangako ko. Sebastian. Opo. Huwag kang malalate. Ibinaba ko ang telepono. Dumating ang Sabado. Maaga akong gumising. Nagsuot ako ng simple. Maong, puting t-shirt, rubber shoes. Nagmaneho ako papuntang Tondo, lugar na hindi ko nabisita sa loob ng maraming taon. Ang panaderya ay pareho pa rin. Amoy ng sariwang tinapay na lumalabas sa oven, mga mesa na gawa sa formica, kape na inihain sa maliit na tasa. Dumating ako ng 15 minuto bago. Nandoon na si Sebastian, nakaupo sa isang mesa sa sulok. Simpleng damit ngunit malinis, gupit ang buhok, ahit ang balbas, mas payat, mas matanda, mas totoo. Nang makita niya ako, tumayo siya ng napakabilis, nabunggo ang mesa, halos matumba ang baso ng tubig. Papa, umupo ka Sebastian. Umupo kami ng magkaharap. Nandoon lang ako tahimik, nakatingin lang sa kanya. Hinayaan kong bigat ang pagkabahala. Hinayaan kong pagpawisan siya. Papa, ako. Hayaan mo akong mauna. Sinaktan mo ako sa paraan na hindi ko alam kung makakalimutan ko ng lubusan. Niluraan mo ang aking sakripisyo. Sinubukan mo akong gamitin. Kinamuhian mo ang apelyido na binuo ko
nang walang sino mang naniwala sa akin. Ibaba niya ang ulo, ngunit nagpatuloy ako. Nabasa ko ang sulat mo at sa unang pagkakataon ay naramdaman kong naintindihan mo. Tinaas niya ang kanyang mga mata, namumula, basa. Kung gayon, aalukin kita ng isang bagay. Hindi ito kapatawaran. Hindi pa. Ito ay isang oportunidad. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Gusto kong magpatuloy ka sa pagtatrabaho, na magpatuloy ka sa pamumuhay sa sarili mong paraan, na magpatuloy ka sa pagiging lalaki na sinasabi ng sulat na iyon na sinusubukan mong maging. Gagawin ko po. At pagkatapos, sa loob ng 1 taon ay mag-uusap tayo ulit. At kung makikita ko ang tunay na pagbabago, hindi pangako, kundi tunay na pagbabago, pagkatapos ay muli tayong magbubuo ng dahan-dahan bilang ama at anak, hindi bilang amo at tagapagmana. Umagos ang luha sa kanyang mukha. Tinatanggap ko po, tatanggapin ko po kahit ano, Papa. At Sebastian? Oo, kung papalitan mo ulit ang apelyido mo, kung babalik ka sa pagiging legal na Sebastian Reyes, hindi iyon magbabago sa probisyon ng testamento. Hindi mo mamamamana ang kumpanya na pagdesisyonan na iyon. Si Lucia ang aking tagapagmana. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ng luha sa likod ng kanyang kamay. Alam ko po at makatarungan po iyon. Mas karapat dapat po siya kaysa sa akin. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan ay nakita ko ang anak ko. Hindi ang makasariling halimaw, hindi ang batang mayabang, kundi isang lalaki na nasira at sa pagkasira na iyon ay marahil nagsisimula ng muling buuin ang sarili. Kung gayon ay magkita tayo sa 1 taon, sabi ko habang tumatayo. Tumayo din siya, nag-aalangan. Pagkatapos ay nagtanong ng may maliit na boses. Maaari po ba akong yakapin kayo? Nag-isip ako ng 3 segundo. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking mga braso. Niyakap niya ako ng mahigpit, tulad ng hindi niya ginawa simula noong bata pa siya. At sa awkward na yakap na iyon, sa isang simpleng panaderya sa Tondo, naramdaman ko na marahil lang, ay makakahanap kami ng daan pabalik, hindi pasulong, patay na iyon, kundi sa isang bagong bagay, isang bagay na binuo sa katotohanan, sa respeto, sa mga natutunang konsekwensya. Ngayon 1 taon at kalahati pagkatapos ng gabing iyon sa 4 Seasons, iba ang buhay ko, mas kaunti ang trabaho, mas madalas ang paglalakbay. Lumabas ako kasama si Aling Nena Rodriguez, may-ari ng bookstore, isang mabait na babae na tinatrato ako bilang isang hari. Ang Reyes Textiles ay kumikita ng 1.5 bilyon kada taon sa ilalim ng pamamahala ni Lucia. Ang Maria Elena Reyes Institute ay nakapagpatapos na ng 200 katao at tinupad ni Sebastian ang kanyang salita. Nagtatrabaho siya, nabubuhay ng tapat, nag-uusap kami bawat 2 linggo, kumakain ng magkasama 1 beses sa 1 buwan. Hindi siya ang aking tagapagmana, hindi siya magiging, ngunit marahil, balang araw ay magiging anak ko ulit at iyon ay sapat na. Kung hinawakan ng kwentong ito ang iyong puso, kung naranasan mo na ang isang bagay na katulad nito, mag-iwan ng komento kung saan mo pinapanood ang video na ito. I-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na Mga Payo ni Lolo para patuloy na makatanggap ng mga tunay na kwento ng buhay, ng pakikibaka, ng mga taong tumangging tapakan. Dahil ang dignidad ay hindi ipinagbibili at ang apelyido ay iginagalang.